Si Kunan ay isang batang aristokrata mula sa isang kilalang pamilya sa kaharian, at iisipin mong maganda ang kanyang buhay, pero tingnan mo ang kanyang pamilya na nakaupo sa paligid niya, well, hindi niya magawa iyon dahil bulag siya. Mayroon siyang tinatawag na hero scar kaya mula ng araw ng kanyang kapanganakan, ganap na siyang bulag, at talagang nagdulot ito ng depresyon sa kanya. Ang kanyang personal na katulong, si Echo, ang kailangang gumabay sa kanya saan man siya pumunta, ngunit upang bigyan ng gagawin si Kunan, hinikayat niya itong matutong gumamit ng mahika. Sa huli, mayroon naman siyang water magic crest, kaya sayang kung hindi niya matututunang gamitin ito. Ipinakilala siya sa kanyang guro sa mahika, si Jenny, at sinabi nitong sa wakas ay nakita na niya si Kunan ng personal. Nagpakilala siya, at sinimulan nila ang kanilang unang aralin sa mahika para sa araw, isang simpleng spell para sa bowl ang tubig. Pagkatapos ituro kay Kunan ang incantation, sinubukan niya ito at nagawa niyang lumikha ng maliit na bowl ang tubig. Humanga si Jenny sa pagganap ni Kunan at sinabing nakikita niyang may mataas itong kakayahan, ngunit walang nakikita si Kunan, kaya pinakiusapan niya itong sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Jenny na nagtagumpay siya sa paglikha ng bowl ang tubig na kasing laki ng mata, ngunit talagang hindi magandang pagpili ng salita iyon. Nag-aalala siya na baka nasaktan niya ito, pero kakasimula lang ni Kunan na mapagtanto na maaaring bilog ang hugis ng mahika, at kung sapat ang kanyang matututunan, baka makagawa siya ng bagong mata para sa sarili niya. Sa bagong natuklasang pag-asa na baka balang araw ay makakita siya, nagiging interesado si Kunan sa mundo sa paligid niya at nagsisimulang magsikap na matuto hanggat maaari. Ang ninuno ni Kunan, ang bayani ng bansang ito, si Histor, ay tinalo ang Demon Lord, ngunit nawalan siya ng isang braso at isang binti sa labanan. At mula noon, paminsan-minsan, ang kanyang mga inapo ay ipinapanganak na may kulang, maaaring braso, binti, o paningin. Nakakabaliw di ba? Isipin mo na lang na masaktan ka ng husto na kahit ang iyong mga inapo ay nagdurusa rin sa mga pinsalang natamo mo. Maaaring natalo si Kunan sa genetic lottery, pero hindi niya hahayaang hadlangan siya nito sa pag-unlad. Sinasabi niyang hahanap siya ng paraan para gumawa ng bagong mata para sa sarili niya gamit ang mahika, pero ang pag-eensayo ng mahika ay talagang mahirap. Nauubusan siya ng lakas pagkatapos magpalabas ng ilang pangunahing salamangka, at kung gusto niyang lumikha ng bagong mata para sa sarili, hindi siya pwedeng manatiling ganito, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para palakasin ang kanyang katawan. Karaniwan, ang pagtakbo ay isang magandang paraan para mapataas ang stamina, pero hindi naman talaga handa si Kunan para dyan, kaya iminungkahi ni Iko na magsanay na lang siya sa paggamit ng espada, at may perpektong tagapagturo pa nga siyang naiisip. Ginugugol ni Kunan ang susunod na ilang oras sa pagsasanay kasama si Master Oro upang mapataas ang kanyang lakas, at pagkatapos nito, dumating si Jenny upang ipagpatuloy ang kanyang mga aralin sa mahika kasama siya. Nakikita niyang nagtatrabaho ng husto si Kunan sa paggamit ng espada, kaya tinanong niya ito kung gusto nitong magpahinga dahil malamang ay pagod na ito sa lahat ng pagsasanay, ngunit sinabi nito sa kanya na gusto pa rin itong magpatuloy. Sa ganitong sitwasyon, iminungkahi ni Jenny na simulan nila sa pagrepaso sa water spell na itinuro niya kay Kunan noong huli, ngunit habang inaasahan niyang pareho ang pag-unlad ni Kunan sa huling pagkakataon, nagulat siya nang agad itong makagawa ng 7 perpektong water balls ng sabay-sabay, at alam niyang hindi niya itinuro iyon. Samantala, sa palasyo ng hari, kakasabi lang kay Prinsesa Marika na may karwaheng inihanda para sa kanya upang bisitahin si Kunan, pero ayaw talaga niyang pumunta. Magkasintahan sina Kunan at Marika mula pa nang ipanganak si Kunan na may sugat ng bayani, kaya mahalagang kasal ito sa politika, pero sa tingin niya ay hindi man lang siya gusto ni Kunan. Binibisita niya siya paminsan-minsan para magkakilala sila, pero palagi siyang malungkot kapag kasama niya ito. Kahit anong pilit niyang pasayahin siya, palagi niyang sinasabi na walang saysay ang lahat dahil bulag siya at hindi niya kayang gawin ang anuman mag-isa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng katulong ni Marika na kailangan pa rin niyang makipagkita sa kanya, kaya pumayag na rin siya at nagtungo sa bahay ni Kunan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang makita niya siya, tila mas masaya ito kaysa noong huli siyang makita. Tinanong niya ito kung may nangyari sa kanya kamakailan, kaya ipinaliwanag ni Kunan na kamakailan lang siyang umibig sa mahika at binigyan siya nito ng pag-asa muli.
Humihingi siya ng paumanhin dahil palagi siyang malungkot kapag kasama si Marika, at tinanong niya ito kung gusto nitong makinig sa ilan sa kanyang mga kwento dahil marami siyang natututunang nakakatuwang bagay kamakailan. Sa pagtatapos ng araw, umalis si Marika sa bahay ni Kunan, at sa pagkakataong ito, talagang nagkaroon siya ng maraming kasiyahan sa paglalaro kasama niya kaya hindi na siya makapaghintay sa susunod niyang pagbisita. Mamaya noong gabing iyon, pabalik sa apartment ni Jenny, nagpapanik siya dahil hindi niya alam kung ano ang ituturo kay Kunan para sa susunod nilang aralin. Kinuha niya ang trabahong ito dahil akala niya madaling pera ang pagtuturo ng elementary magic sa isang 7 taong gulang sa loob ng ilang taon, ngunit pagkatapos ng ilang aralin, bihasa na si Kunan dito. Nagtataka siya kung dapat na niyang simulan siyang turuan ng intermediate magic, pero hindi niya kayang gawin iyon dahil bagaman maginhawa ang mahika, hindi naman ito laging ligtas, kaya baka mapahamak siya sa pagtuturo sa kanya ng mapanganib na mga spell ng maaga. Gayunpaman, hindi pa siya susuko dahil may mga bayarin siyang kailangang bayaran, at gagawa siya ng perpektong ligtas na aralin para kay Kunan para patuloy siyang makatanggap ng kanyang sweldo. Kinabukasan, nang magkita sina Kunan at Jenny, sinabi niya sa kanya na medyo magiging iba ang aralin nila ngayon. Nagawa na niyang kabisaduhin ang water ball, pero compound spell yun, kaya gusto niyang subukan niyang matutong ayusin ang iba't ibang aspeto nito. Akala ni Kunan ay pinag-uusapan niya kung paano siya lumilikha ng tubig, pinapalutang ito sa hangin, at pinapanatili ang hugis bola nito sa kalagitnaan ng hangin, at sinabi niya sa kanya na tama siya, ngunit marami pang ibang bagay na kasangkot dito. Maaari ring baguhin ang mga bagay tulad ng temperatura, lasa, at kulay, at bilang pagpapakita, gumawa siya ng 2 bowl ang tubig sa harap niya. Nang hawakan niya ang mga ito, napansin niya na ang isa ay malamig habang ang isa naman ay mainit, at tila naiintindihan niya ang konseptong sinusubukang ipaliwanag ni Jenny, kaya nagpasya siyang subukan ito. Nagulat si Jenny nang marinig niya ang sinabi nito dahil binuo niya ang araling ito na may layuning pag-aralan niya ito sa mga susunod na linggo, ngunit sa paliwanag pa lang niya, naiintindihan na nito ang mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan at nakagawa pa nga ng tubig na may lasa ng juice. Totoo, mahirap pa rin talaga para sa kanya gawin ito, kaya kailangan niya pang magsanay ng husto. Kinabukasan, naghahanda si Iko para maghanda ng inumin para sa kanya, kaya pinakiusapan niya si Kunan na magpakulo ng mainit na tubig para sa kanya, at ginawa naman niya ito, pero habang ipinapadala niya ang tubig, nakita ni Kunan ang mangkok ng mansanas sa ilalim nito, at pagkatapos, sandali lang, nakita lang ni Kunan ang mga mansanas na iyon. Nagpanik siya at nabitawan ang tubig dahil ito ang unang beses niyang nakakita ng isang bagay, pero nang tanungin siya ni Iko kung nangangahulugan ba iyon na gumagana ang kanyang mga mata, ipinaliwanag niya na hindi naman. Mas parang nagamit niya ang kanyang mahika para matukoy ang bagay, na isang kahangahangang pag-unlad dahil mas nilalapit siya nito sa kanyang layuning lumikha ng mga mata gamit ang mahika. Sa ngayon, ang kaya lang niyang gawin ay makilala ang pulang mansanas mula sa berde, pero wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang itsura ng karamihan sa mga kulay, kaya kailangan pa niyang magsanay ng husto para masanay dito. Ilang sandali pa, pumunta si Iko para iulat ang magandang balita sa ama ni Kunan, at nagulat siya nang malaman na nakakakita na pala si Kunan. Ipinaliwanag ni Iko na maliit lang ang saklaw ng kanyang nakikita gamit ang kanyang mahika, ngunit madali niyang nakikilala ang mga kulay, kaya parang normal lang din ang kanyang paningin. Nababasa na rin niya ngayon ang mga libro sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kulay ng mga larawan. Hindi pa rin niya naiintindihan ang mga salita dahil hindi siya natutong magbasa noong bata pa siya, pero malapit na siyang masanay, at natutuwa ang ama ni Kunan na marinig iyon. Mamaya ng araw na iyon, naghahanda si Kunan para sa kanyang karaniwang aralin sa mahika kasama si Jenny, ngunit habang naghihintay siya sa pagdating nito, nagkaroon siya ng ideya at nagpasya siyang sorpresahin si Jenny sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano na ang pagbuti ng kanyang mahika. Upang gawin ito, lumilikha siya ng malaking bowl ang tubig na kulay pula sa hangin, at sa tingin ni Iko ay maganda ito, ngunit ilang sandali lang ay dumating ang kanyang pamilya upang tingnan siya, at si Kunan ay sobrang nasabik na makita sila kaya nawalan siya ng kontrol sa bowl ang tubig at natilamsi kanya ang sarili niya at si Iko. Nang makita ng ina ni Kunan ang kanyang anak sa ganitong kalagayan, nagulat siya, pero hindi niya maintindihan kung bakit malaking bagay ito dahil natatakpan lang siya ng pulang tubig.
Ipinaliwanag ni Iko sa kanya na ang kulay pula ay maaaring medyo nakakagambala sa karamihan ng mga tao dahil ito ang kulay ng dugo ng tao, ngunit walang ideya si Kunan na pula ang dugo sa simula pa lang. Ginugugol ni Kunan ang karamihan sa kanyang libreng oras sa pagbabasa at napansin ito ng kanyang ama, kaya tinawag niya ang kapatid ni Kunan, si Iksho, sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya ang kanyang mga plano. Sinabi niya kay Iksho na iniisip niyang papasukin na si Kunan sa paaralan, na kayanan nitong alagaan ang sarili, pero kailangan niya si Iksho na magbantay sa kanya hanggat maaari bilang nakatatandang kapatid. Ilang sandali pa, pinatawag si Kunan sa pangunahing sangay upang makipagkita sa kanyang ama, ngunit hindi siya sigurado kung ano ito dahil wala naman siyang ginawang masama kamakailan. Nang sa wakas ay makilala niya ang kanyang ama, sinabi niyang may napakahalagang anunsyo siyang gagawin. Ayon sa guro ni Kunan, natapos na niya ang karamihan sa mga araling itinuro sa paaralan para sa mga batang maharlika, kahit hindi pa siya nakapasok sa paaralan. Nagtataka siya kung curious si Kunan kung ano ang pakiramdam ng pumasok sa personal, pero sinabi ni Kunan na hindi siya masyadong interesado sa pagpasok sa paaralan. Sa huli, hindi naman niya gustong maging pabigat sa mga kaklase niya, at may sarili siyang mga layunin na gusto niyang makamit. Tinanong niya ang kanyang ama kung problema ba na hindi siya gustong pumasok sa paaralan, at medyo problema nga ito dahil sa pilitan ng pag-aaral para sa lahat ng anak ng maharlika, at technically, nakatala na si Kunan, kahit sa papel lang. Ngunit dahil sa kanyang natatanging kalagayan, napakiusapan ng kanyang ama ang hari na gumawa ng espesyal na pagpapahintulot para sa kanya. Gayunpaman, ngayong natutunan na ni Kunan na makakita ng sapat para makagalaw ng mag-isa, sa tingin ng kanyang ama ay oras na para isaalang-alang niya ang pagbabalik sa pag-aaral. Tinanong ni Kunan kung sinusubukan ba siyang alisin dahil sa Redwater incident, at medyo galit pa rin ang tatay ni Kunan tungkol dito, pero hindi iyon ang dahilan. Sinasabi niya ito para sa kapakanan ni Prinsesa Miraika, dahil kung hindi papasok si Kunan sa paaralan, magmumukha siyang masama sa paningin ng ibang maharlika, kahit pa hindi siya nag-aalala sa kanyang imahe sa publiko. Bilang magiging asawa ni Miraika, anumang negatibong opinyon tungkol sa kanya ay makakaapekto rin sa kanya. Naiintindihan ni Kunan ang punto ng kanyang ama, kaya pumayag siyang pumasok sa paaralan, pero sa tingin niya ay sayang lang ang oras niya dahil wala na siyang bagong matututunan doon. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi naman talaga siya kailangang pumasok sa klase, kailangan lang niyang pumasa sa lahat ng pagsusulit sa pag-unlad na kailangan para makapagtapos, at dahil natapos na niya ang syllabus kasama ang kanyang tutor, madali lang para sa kanya na gawin ito. Ilang sandali pa, nakipagkita si Kunan kay Miraika para ipaalam na malapit na siyang mag-aaral, at tuwang-tuwa si Miraika dahil nangangahulugan ito na mas marami siyang oras na makakasama si Kunan sa paaralan. Pero medyo nag-aalala si Kunan dahil kung laging kasama niya si Miraika, magseselos ang lahat ng lalaking may gusto sa kanya, at baka siya ang pagbuntungan ng galit. Sinabi ni Miraika sa kanya na malamang ay okay lang siya, pero sa totoo lang, hindi naman nakakapanatag ang sinabi niya, kaya naisip ni Kunan na malamang ay kailangan niyang bumili ng bagong tungkod para sa pagtatanggol sa sarili. Sa araw ng pag-alis, sumakay sina Kunan at Iksho sa karwahe upang pumunta sa akademya, ngunit para maging mas maayos ang biyahe, nagpalabas si Kunan ng mahikang tubig sa mga gulong upang magsilbing shock absorber. Namangha si Iksho sa pagbuti ng mahika ni Kunan, pero sinabi ni Kunan na medyo lumakas lang siya, kaya hindi naman malaking bagay iyon. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil sigurado siyang napakalaki ng pag-aalala niya sa kapatid niya dahil sa pagiging malungkot niya noon, pero ngayon ay determinado siyang mabuhay anuman ang mangyari, kaya hindi na kailangang mag-alala pa si Iksho sa kanya. Natutuwa si Iksho na nagbago si Kunan para sa ikabubuti, pero pagkatapos ay sinabi ni Kunan na sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya kahit pa mangahulugan ito ng pagkasira ng buong mundo, at iyon ay pagtawid sa teritoryo ng kontrabida, kaya medyo nag-alala ulit si Iksho. Sa kalaunan ay nakarating sila sa paaralan at naririnig ni Kunan ang mga boses ng 12 ng bagong tao ng sabay-sabay. Dati, agad siyang uurong ng hindi man lang susubok, pero hindi na ngayon. Hinihiling niya kay Miraika na hawakan ang kanyang kamay habang papasok silang dalawa sa gusali at malapit sa pasukan, may isang propesor na naghihintay upang makilala siya. Hiniling kay Cass na maging gabay at proctor ni Kunan para sa pagsusulit sa pag-unlad,
ngunit medyo nag-aalala siya dahil narinig niya ang mga tsismis tungkol kay Kunan na isang mahiyain at tahimik na batang lalaki, at hindi siya sigurado kung paano haharapin ang isang katulad niya na tumatangging makihalubilo. Ngunit sa kanyang pagtataka, makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Kunan na naglalakad kasama sina Miracle at Iksho, at tila normal lang ang kanilang pag-uusap. Hinabol niya sila at nagpakilala bilang propesor na mamamahala sa Kunan ngayon, at sinabi ni Kunan na natutuwa siyang makilala siya. Malapit nang tumunog ang kampana, kaya kailangan nang pumunta sa kani-kanilang klase sina Miracle at Iksho. Kaya naman, nagpaalam si Miracle kay Kunan at sinabihang magkita sila sa cafeteria para sa tanghalian kapag tapos na siya sa kanyang mga pagsusulit. Samantala, mula sa ikalawang palapag, pinagmamasdan siya ng nakatatandang kapatid ni Miracle, at nakikita niya kung gaano kasaya si Miracle kay Kunan, kaya naman maaari siyang sumuporta sa kanya, pero hindi, gusto niyang maging hater, kaya balak niyang harapin si Kunan sa sandaling makita niya ito. Samantala, kararating lang si Kunan sa kanyang exam room, at ipinapaliwanag sa kanya ni Cass ang mga pangunahing kaalaman. May 5 pagsusulit siyang kailangang gawin, at karaniwan, ang mga pagsusulit na ito ay ipinamamahagi upang bigyan ng oras ang mga mag-aaral na maghanda, ngunit may ginawang exception, kaya papayagan siyang gawin ang mga pagsusulit ng sunod-sunod. Humihingi ng paumanhin si Kunan sa kanya dahil sa abala, na ipinapaliwanag na ang kanyang ama at ang hari ay halos magkaibigan, kaya malamang na nag-ayos sila para pilitin ang paaralan na gumawa ng exception para sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkwento tungkol sa kung gaano kalapit ang kanyang ama at ang hari, ngunit ayaw talaga niyang marinig ang anuman sa mga ito, dahil mas gusto niyang lumayo sa politika ng mataas na lipunan. Pagkatapos ng mga pagsusulit, pumunta si Cass sa faculty room para i-grade ang mga ito, at akala niya kailangan niyang day ng kaunti ang mga marka ni Kunan para masiguradong makapasa siya dahil sinusuportahan siya ng hari. Pero talagang pumasa siya sa lahat ng pagsusulit ng mag-isa, at para sa isang taong hindi nag-aaral hanggang ngayon, hindi iyon makatuwiran. Pagkatapos ng pagsusulit, nakipagkita si Kunan kay Miracle, at magkasama na sana silang kakain ng tanghalian nang biglang sumingit si Lyle. Mukhang takot si Miracle sa kapatid niya dahil may ugali itong marahas, pero walang kaalam-alam si Kunan na kapatid ni Miracle si Lyle at sa totoo lang, wala siyang pakialam, dahil kung napapaiyak niya si Miracle, kailangan niyang umalis. Malapit nang gumawa ng hakbang si Kunan laban kay Lyle, pero sa sandaling iyon, dumating si Iksho at Hamarang sa harap niya para subukang ayusin ang mga bagay. Magalang niyang sinabihan si Lyle na iwanan muna sina Kunan at Miracle, at wala na siyang masyadong magagawa dahil hindi niya kayang maging bastos sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Gayunpaman, habang sumisigaw si Lyle kay Iksho, lihim na nagpalabas ng salamangka si Kunan at nagtipon ng mga patak ng tubig sa paligid ng singit ng pantalon ni Lyle bago nagkunwaring walang alam at sumigaw, o hindi, umiilang si Prinsipe Lyle sa kanyang pantalon. Agad na nakatingin ang lahat sa ari ni Lyle, at kahit na itinanggi niya na umihi siya sa sarili, malinaw ang ebidensya kaya para maiwasan ang karagdagang kahihiyan, napilitan siyang umalis. Gumaan ang pakiramdam nina Iksho at Miracle nang umalis na si Lyle, pero pareho nilang alam na si Kunan ang nasa likod ng pag-ihi sa bagay, pero iniiwasan ni Kunan ang tanong at binabago ang paksa, tinatanong kung ano ang gusto ng iba para sa tanghalian. Pagkatapos nilang makaupo, tinanong ni Kunan ang iba kung alam nila kung bakit nagkakagulo si Lyle nang walang dahilan kanina, at sinabi sa kanya ni Miracle na malamang para mapigilan siya. Si Lyle ang ika-6 na prinsipe, habang siya ang ika-9 na prinsesa, kaya mas mababa siya sa kanya sa maharlikang hirarkiya, ngunit dahil nakatakda na siyang ikasal kay Kunon, isang mangkukulam na nagtataglay ng hero scar, mas mataas ang katayuan ni Kunon pagdating sa estado. Malamang ay nakakaramdam siya ng panganib sa ideya na malampasan siya ni Miracle sa hirarkiya, kaya sinusubukan niyang magtatag ng pangangibabaw, ngunit hindi naman siya masamang tao. Medyo naramdaman ni Kuno na parang sumobra siya kanina, kaya naisip niya kung dapat ba siyang humingi ng tawad sa kanyang nagawa, ngunit agad na itinigil ng iba ang ideya at sinabi sa kanya na nakuha ni Lyle ang nararapat sa kanya pagkatapos ng stunt na ginawa niya ngayon. Lumipas ang panahon, at pag-uwi, sinimulan ng matutunan ni Kunon kung paano baguhin ang tekstura ng yelo para maging parang ibang bagay ang pakiramdam nito. Sa pagkakataong ito, ginawa niyang parang mansanas ang yelo, at humanga ang kanyang guro,
ngunit sinabihan siya ng guro na dapat niyang subukang damhin ang higit pang mga bagay para magamit niya ang iba't ibang tekstura. Dumating ang araw ng huling pagsusulit, at pagdating sa paaralan para sa araw na iyon, napansin ni Iksho na madalas hawakan ni Kunon ang kabayo nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya kung ano iyon, at sumagot si Kunon, na nagsasabing kukuha lang siya ng ilang sample, ngunit walang ideya si Iksho kung ano ang ibig sabihin noon. Maya-maya, dumating si Miracle upang batiin si Kunon, at sinabi niya rito na mamimiss niya ang palagiang pakikipag-usap dito sa paaralan dahil ito na ang huling araw niya rito. Ipinaalala sa kanya ni Miracle na mayroon pa silang buong araw na naghihintay, kaya hindi pa kailangang magpaalam. Tumungo silang lahat sa silid ng pagsusulit, at nasa sabik si Kunon dahil ito ang unang pagkakataon na makakasama niya sa isang klase ang ibang mga estudyante. Ngunit mamimiss din niya ang lahat ng pribadong oras na ginugugol niya kasama si Profesor Cast noong kumukuha ito ng mga pagsusulit. Sinabi sa kanya ni Cast na papansinin pa rin siya nito kahit na may ibang mga estudyante rito, at napansin ni Iksho na tila naging malapit na sina Kunon at Cast. Sabi ni Kunon, natural lang na maging magkaibigan sila dahil marami siyang natutunan tungkol kay Cast sa mga diskusyon nila noong mga pagsusulit ni Kunon. Tulad ng kung paano naging guro lang si Cast dito dahil may gusto siya sa isa sa mga lalaking nag-apply para sa posisyon, pero bumagsak ang lalaki habang nakapasa si Cast, kaya hindi niya alam ang gagawin at nagpa siya na lang na magpatuloy sa pagtuturo. Inisip ng iba na mabuti na magkasundo sina Kunon at Profesor Cast, pero iniisip din nila na medyo kakaiba para sa kanya na ilabas ang kanyang love life sa isang bata. Maya-maya lang, lumapit ang ilang mga bata sa klase at hiniling kina Iksho at Miracle na ipakilala sila kay Kunon dahil hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong makausap ito at dahil prangka naman sila. Formal na nagpakilala si Kunon. Sa totoo lang, medyo nag-aalala siya na walang lumalapit sa kanya noong kasama niya si Iksho o Miracle, kaya nagsisimula na niyang isipin na wala silang kaibigan. Sinabi sa kanya ni Miracle na dumistansya lang ang mga kaibigan niya dahil sinabi niya rito na gusto nitong makasama ito ng walang istorbo, at nakahinga ng maluwag si Kunon nang marinig iyon dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakaling maging loner sina Miracle o Iksho. Gayunpaman, personal niyang hindi alintana ang pagiging mag-isa o walang kaibigan, kaya hindi siya gaanong maaabala. Maya-maya, magsisimula na ang pagsusulit, ngunit naroon pa rin si Lyle sa pasilyo, nakatitig sa bintana at kumikilos ng cool at misteryoso. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na magsisimula na ang huling pagsusulit, at sinabi ni Lyle na masyado siyang mahalaga para mag-alala tungkol sa isang bagay na tulad nito, ngunit pagkatapos ay ipinaalala nila sa kanya na kailangan niyang ulitin ang taon kung hindi siya makakapunta, kaya wala siyang pagpipilian. Samantala, pabalik sa silid-aralan, abala si Kunon sa paghawak sa isang kalapati sa tabi ng mga bintana ng ayanunsyo ni Cast na magsisimula na ang pagsusulit, kaya dapat umupo ang lahat. Sinabi ni Miracle kay Kunon na naglaan siya ng upuan sa tabi niya, ngunit bago pa man niya tanggapin ang alok nito, nakapasok si Lyle sa pagitan nila at tinitigan ng mariin si Kunon. Hindi makakialam si Iksho, ngunit naalala niya na narinig niya ang ilang mga maharlikang dalaga na nag-uusap tungkol sa kung gaano kalaking kalokohan si Lyle, ngunit hindi nila iyon sinasabi ng harapan dahil miyembro pa rin siya ng maharlikang pamilya. Ang dahilan kung bakit madalas kumilos si Lyle at palaging galit ay dahil alam niya na kahit na sinusubukan ng mga tao na maging magalang sa paligid niya, malamang na pinagtatawanan nila siya sa likuran niya. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip, biglang hinawakan ni Kunon ang kanyang kamay at formal na nagpakilala. Natarante si Lyle at sinabing hindi niya binigyan ng pahintulot si Kunon na hawakan siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kunon na magiging magkapatid sila sa kalaunan, kaya dapat silang magkakilala. Sinimulan niyang maramdaman ang kamay ni Lyle, at mula sa tekstura ng kanyang balat, nahalata ni Kunon na tiyak na gwapo ang mukha ni Lyle. Maganda ang sinabi niya, ngunit bihirang makatanggap si Lyle ng mga tunay na papuri na tulad nito, kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin at lumingon kay Miracle upang tanungin ito kung may mali kay Kunon. Nakakatawa ang lahat ng ito kay Miracle, at gayon din ang lahat ng iba pa sa klase, kaya nagsimula silang tumawa at noong una, inakala ni Lyle na pinagtatawanan nila siya. Ngunit ipinaliwanag ni Miracle na pinagtatawanan nila siya dahil ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya na natarante ng ganito. Itinanggi ni Lyle na natarante siya at sinabihan si Kunon na bitawan na ang kanyang kamay,
ngunit pinigilan ni Kuno ng ilang segundo pa at sinabi kay Lyle na malakas din ang boses nito. Noong una ay hindi gusto ni Lyle si Kunun at plano niyang maging masama sa kanya para igiit ang pangangibabaw, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung paano magre-react. Pagkatapos ay nakuha ni Cass ang atensyon ng lahat at sinabihan silang lahat na umupo dahil magsisimula na ang pagsusulit. Sa pagtatapos ng araw, natapos na ang pagsusulit at natapos na ni Cass ang pagmamarka sa mga papel ng lahat, kaya sinabi niyang iaanunsyo na niya ang mga resulta ngayon. Nagsimula siyang magsulat sa pisara, at sabik na pinanood ng lahat ang kanilang mga resulta, ngunit lumabas na nakapasa silang lahat, kaya lahat sila ay nakapagtapos. Pagkatapos, bumalik sina Kunun at Iksho sa karwahe upang umuwi at kumaway ang lahat sa kanya habang paalis siya. Sinabi sa kanila ni Kunun na nag-enjoy siya ng husto ngayon, at sinabi niya kay Cass na kung naghahanap pa rin siya ng kasintahan, dapat niyang isaalang-alang si Iksho dahil single pa rin ito, ngunit sinabi ni Iksho na hindi siya pumayag doon, at nagsisimula ng magsisi si Cass sa pakikipag-usap kay Kunun tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Bukod pa rito, maraming natutunan si Lyle mula sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Kunun, at magiging mas mabait na siya mula ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, ngayong nakapagtapos na si Kunun, nakatuon siya sa pag-aaral ng ilang bagong spell, at kasalukuyang sinusubukan siya ni Jenny sa lahat ng kanyang natutunan. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng umiikot na bola ng tubig, hatiin ito sa 10, at pagkatapos ay kulayan at bigyan ng tekstura ang bawat isa ng paisa-isa, na lahat ay kayang gawin ni Kunun ng walang kahirap-hirap. Sinabi sa kanya ni Jenny na mahusay ang ginawa niya, ngunit sinabi ni Kunun na hindi pa siya tapos dahil nalaman niya kung paano pa lalo pang palawakin ang pagpapasadya. Pagkatapos ay ginawa niyang kalapati ang isa sa mga bola ng tubig at pinalipad ito sa ere. Hindi makapaniwala si Jenny sa kanyang nasaksihan at napaluhod dahil kahit ang mga dalubhasang salamangkero ng tubig ay hindi makakagawa ng ganoong bagay ng ganoon kadali. Kalaunan, habang nakikipagtsa kay Kunun, sinabi ni Jenny na may mahalaga siyang sasabihin sa kanya. Naintindihan ni Kunun, kaya hiniling niya kay Iksho na bigyan sila ng kaunting privacy, at nang sila na lang, sinabi ni Jenny sa kanya na wala na siyang maituturo pa sa kanya. Sa katunayan, wala na siyang gaanong maituturo sa mga nakaraang buwan dahil ang dapat lang niyang ituro sa kanya ay ang paggamit ng elementarya na mahika, ngunit sa puntong ito, mas mahusay na salamangkero si Kunun kaysa sa kanya, kaya wala nang dahilan para magpatuloy siya sa pagiging guro nito. Tumayo si Kunun at sinabi sa kanya na isa siyang mahusay na guro dahil talagang nasiyahan ito sa lahat ng maliliit na trick na gagawin niyang aral para sa kanya. Maaaring hindi siya kasing level ng mga mas bihasang salamangkero, ngunit ang kanyang kaalaman ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa sa buhay at talagang pinahahalagahan niya ito. Pinahahalagahan siya ni Jenny, sinabing dahil kinailangan niyang magtrabaho ng husto at pag-isipan ang mga aral na iyon, at nagiging sobra na ito para sa kanya. Tinanong siya ni Kunun kung sinasabi niya ito dahil sa tingin niya ay hindi sulit ang lahat ng paghihirap dahil kung ganoon nga, hiniling niya sa kanyang ama na bigyan siya ng pagtaas ng sweldo, ngunit sinabi ni Jenny sa kanya na kabaligtaran pala ito. Nakokonsensya siya sa pagtanggap ng napakataas na sweldo gayong kakaunti lang ang kanyang nagagawa. Sinabi sa kanya ni Kunun na sulit ang bawat sentimo ng mga aral na natututunan niya, ngunit sinabi ni Jenny na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tuyo na ang kanyang utak pagdating sa mga ideya ngayon, kaya sinabi niya sa kanya na karapat-dapat siyang magkaroon ng mas mahusay na mangkukulam bilang kanyang guro sa halip na siya. Nagmakaawa si Kunun kay Jenny na manatili dahil gusto nitong ipagpatuloy ang pagiging guro niya ng mahika, ngunit wala na talaga siyang magagawa para sa kanya sa puntong ito. Pagkatapos magpaalam, nilisan ni Jenny ang mansyon, at habang papalayo, naisip niya sa sarili na walang ang henyo si Kunun, at sandali na lang bago siya maging isa sa mga pinakadakilang salamangkero sa kontinente, kaya gagawin niya ang kanyang makakaya upang makasabay dito sa pamamagitan ng pagsasanay ng sarili niyang mahika. Kinabukasan, ipinaalam ni Aiko kay Kunun na ang kanyang karaniwang tutor sa akademya, si Miss Flora, ay nagbitiw na rin. Nabigla siya nang marinig ito, ngunit may katuturan naman ito dahil natapos na niya ang kurikulum at nakapagtapos na sa Noble Academy, kaya hindi na niya kailangang magpaturo pa. Hinihiling pa rin ni Kunun na nakapag-palm na siya bago ito umalis, kaya nagpasya siyang sumulat ng liham pasasalamat mamaya, at naisip ni Aiko na maganda iyon, ngunit habang ginagawa ito ni Kunun,
Tinanong niya si Flora kung maaari niyang tanungin kung may kilala siyang 20 taong gulang na single na lalaki na interesado sa kanyang pakasalan. Nasasaktan si Kunun na gusto nang magpakasal ni Aiko at iwan siya, at hindi naman niya sinusubukang pasakitan ito, ngunit kailangan din niyang isipin ang kanyang kinabukasan. Bukod dito, sigurado siyang magiging maayos din si Kunun ng mag-isa, ngunit sinabi nitong hindi siya maayos. Umalis na si Jenny, nalaman niya lang na nagbitiw na si Flora, at ngayon ay gusto na ring umalis ni Aiko. Sa ganitong bilis, wala na siyang matitira sa malapit na hinaharap. Nang gabing iyon, habang kumakain, ikinwento ni Kunun sa kanyang ama ang tungkol sa pagtigil ni Jenny at kung paano sinabi nitong dapat siyang maghanap ng isang dalubhasang mangkukulam para maging guro niya kung gusto nitong magpatuloy sa pag-aaral. Nag-isip sandali si Iksho at naalala ang isang tsismis tungkol sa isang pambihirang mangkukulam na Maharlika. Nakilala ng kanilang ina ang description at tinanong si Iksho kung si Zihanel Final ang tinutukoy niya, dahil sikat ito sa buong kabisera dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan at kagwapuhan. Magiging perpektong kandidato siya para sa bagong guru ng mahika ni Kunun, ngunit sinabi ng kanilang ama na may malaking problema sa planong iyon. Hindi nila maaaring kunin si Zeho. Bilang isang mangkukulam na Maharlika, ang tanging mga taong pinapayagang magbigay sa kanya ng mga utos ay ang hari at iba pang miyembro ng korte ng hari. Bukod pa riyan, bihirang umalis si Zeho sa kastilyo ng hari, at maging ang pakikipagkita sa kanya ay mahigpit na kinokontrol, kaya maliit ang posibilidad na kunin siya bilang isang instruktor ng mahika, ngunit sinabi niyang tatanungin niya kahit papaano ang hari kung mayroon siyang magagawa. Maya-maya pa, nakatanggap ang Grandmaster Mage sa kastilyo ng isang ulat na nagsasabing isang batang mangkukulam na nasa antas ng apprentice ang humihiling na mag-aral sa ilalim ng isa sa kanyang mga mangkukulam sa Maharlika. Halos hindi ito naririnig, kahit sa anak ng isang Maharlika na matalik na kaibigan ng hari. Ang apprentice ng Grandmaster ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Miracle, kaya personal niyang gusto si Kunun. Ngunit ang mga mangkukulam sa Maharlika ay hindi naaapektuhan ng katayuan o kapangyarihan. Sa simula ay balak tanggihan ng Grandmaster ang kahilingan kahit gaano pa kakilala si Kunun, ngunit sinimulan niyang basahin ang talaan ni Kunun at doon niya ito napagtanto. Maaaring espesyal ang batang ito. Pagkalipas ng ilang araw, tumungo sina Kunun at ang kanyang ama sa kabisera ng Maharlika dahil kakatanggap lang nila ng pahintulot na makipagkita sa mangkukulam sa Maharlika. Pareho silang nagulat na gumana ito dahil halos walang sinuman ang nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, at kung magiging maayos ang pagpupulong, maaaring makuha siya ni Kunun bilang isang tutor. Nagpasalamat si Kunun sa kanyang ama sa paghawak ng mga tali para maisakatuparan ito, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na walang nepotismo na kasangkot. Naging interesado ang mga Maharlikang salamangkero kay Kunun matapos basahin ang kanyang talaan, bagamat hindi niya alam kung bakit. Para magpalipas ng oras, nagpasya si Kunun na gumawa ng pusa mula sa tubig, at mukhang mas lumakas ang kanyang orasayon dahil mukhang at parang totoong pusa ito, bagamat hindi pa niya alam kung paano ito natural na gagalaw o gagawa ng mga tunog, ngunit gustong-gusto ito ng kanyang ama. Pagdating sa kastilyo, sinalubong silang dalawa ni Lady Risha, kaya binati ni Kunun ang kanyang karaniwang paraan, ngunit pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na si Risha ang pangalawang prinsesa, na siyang nakatatandang kapatid ni Miraika, kaya sinabi ni Kunun na masaya siyang sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang magiging hipag. Napansin ni Risha na may dalang pusa ang ama ni Kunun, at sa tingin niya ay napaka-cute nito, ngunit nang ibaba niya ito, kinansela ni Kunun ang kanyang orasayon at ang pusa ay naging isang puddle ng tubig muli. Namangha siya na ang isang bata ay maaaring magkaroon ng ganitong antas ng kahusayan dahil wala siyang ideya na hindi ito isang totoong pusa, at nangangahulugan ito na si Kunun ay mas mahusay kaysa sa inaakala niya. Inalok niya itong ihatid agad sa itim na tore, ngunit bago ito umalis, ipinaalam sa kanya ng tatay ni Kunun na mayroon siyang oras para makipagkita sa hari mamaya, kaya tinanong niya kung ayos lang ba kay Kunun na umuwi ng mag-isa. Sinabi ni Kunun na kaya niyang maglakbay ng mag-isa, kaya sinabi ng tatay niya na mag-aayos siya ng karwahe para sunduin siya mamaya. Habang naglalakad sina Kunun at Risha sa mga pasilyo, sinimulan siyang tanungin ni Kunun ng maraming tanong tungkol sa advanced magic, ngunit masyadong mabilis ang pagsasalita nito para makasabay siya. Sinabi niya kay Kunun na bago pa lang siya rito, kaya hindi pa siya handang sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong. Mayroong 10 prinsesa at 7 prinsipe sa kahariang ito,
At kadalasan, kailangan nilang lahat magkompetensya sa mga tuntunin ng mga tagumpay upang manahin ang kaharian, ngunit isinuko ni Risha ang kanyang karapatan sa trono upang ituloy ang isang karera bilang isang mangkukulam dito. Medyo nag-aalala rin siya na baka madamay si Kunun sa labanan para sa paghalili ng hari, ngunit nang sandaling iyon, napansin niya na hindi na naglalakad si Kunun, dumudulas na lamang ito. Tinanong niya kung paano niya nagagawa iyon, kaya ipinaliwanag niya na gumawa lang siya ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa para mabawasan ang alitan. Tinanong niya ito kung gusto rin ba nitong subukan ito, at tila tuwang-tuwa si Risha tungkol dito, ngunit una, trabaho niyang ipaalam kay Kunun ang mga pangunahing patakaran ng itim na tore. Una, hindi siya dapat basta-basta masangkot sa anumang paksayon, at hindi siya dapat pumirma ng anumang kahinahinalang kontrata o magsabi ng anumang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng problema sa hinaharap. At ngayong tapos na iyon, hiniling niya kay Kunun na gawing skate ang kanyang mga sapatos. Pagkalipas ng 1 minuto, silang dalawa ay nag-i-skating sa mga pasilyo ng walang pakialam sa mundo. Ngunit nagdulot ito ng malaking kaguluhan, kaya sinubukan silang pigilan ng ilan sa mga gwardya. Gayunpaman, masyadong mabilis sila para mahabol nila. Nang sandaling iyon, nagkataong dumaan ang kapitan ng gabi na si Dario nang mapansin niya ang nangyayari, kaya hinabol niya sina Kunun at Risha at inutusan silang tumigil sa pag-i-skating sa mga pasilyo. Medyo nag-aalala na si Kunun na baka malagay sila sa alanganin, kaya tinanong niya si Risha kung dapat na ba silang tumigil, ngunit sinabi nitong masyado siyang nag-e-enjoy, kaya kailangan na lang nilang bumilis pa para maalis si Dario. Sa kasamaang palad, hindi naman lumiliban si Dario sa leg day, kaya madali niya silang naabutan at nakapagsalita ng matagal sa looban pagkatapos. Pagkatapos noon, sa wakas ay dinala si Kunun upang makipagkita kay Akthard, ang Grand Mage, at nang makilala siya ni Kunun, agad niyang nasabi na si Akthard nga ang tunay na lalaki. Naalala ni Akthard na may water crest si Kunun sa katawan, at kinumpirma ito ni Kunun, ipinaliwanag na nasa kanang balikat niya ito. Tiningnan ni Akthard at natuklasan na 2-star ang crest ni Kunun, ngunit hindi pa naririnig ni Kunun ang tungkol sa klasipikasyong iyon noon, kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Akthard na mayroong 7 magkakaibang uri ng crest, ang 4 na elemental, at mayroon ding light, dark, at foul. Mayroon din silang mga ranggo, at ang 2-star ay isa sa mga pinakakaraniwan dahil pangalawa ito sa huli. Binanggit ni Risha na siya rin ay isang 2-star na may wind crest, at kung ganoon nga, ipinapalagay ni Kunun na mas mataas si Akthard. Tinanong ni Akthard kung ano ang nagdala sa kanya sa konklusyong iyon, kaya ipinaliwanag niya na ang magic density sa paligid niya ay mas mataas kaysa sa kay Risha, parang regular na keso kumpara sa premium blue cheese. Sa tingin ni Akthard ay isang nakakatuwang paraan upang tingnan ito, ngunit ayaw din niyang ikumpara. Kaya sinabihan niya si Kunun na huwag na siyang tawaging muli ng ganoon. Bukod doon, ipinaalam ni Akthard kay Kunun na mayroon siyang 4-star crest, ngunit ang pagkakaroon ng mababa o mataas na crest number ay hindi kinakailangang nagpapahiwatig ng kasanayan ng isang tao sa mahika. Ipinapahiwatig lamang nito ang dami ng kabuoang enerhiya na maaari nilang gamitin. Gayunpaman, ngayong wala na ang nakakabagot na impormasyon, inanyayahan ni Akthard si Kunun na pumunta sa patio upang opisyal nang magsimula ang kasiyahan. Sa ibaba, isang grupo ng mga maharlikang mangkukulam ang nagtipon upang masaksihan ang mahika ni Kunun dahil narinig nilang talagang kahanga-hanga siya. Sinabi ni Akthard na gusto niyang kumuha ng isang maliit na pagsusulit si Kunun, at pumayag si Kunun dahil kung makapasa siya, maaaring payagan siyang magkaroon ng isang maharlikang mangkukulam bilang kanyang tagapagturo. Tinawag ni Akthard ang isa sa mga mangkukulam, si Victo, at hiniling dito na simulan ang pagsusulit, at nagpatuloy siya sa paghagis ng ilang dosenang bola ng tubig sa paligid ng kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinaalam ni Akthard kay Kunun na kailangan niyang malampasan ang spell ni Victo gamit ang kanyang sariling mahika, at nawala ng masabi si Kunun dahil ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang gawin ang isang bagay na tulad nito. Naalala niya ang pagpapaliwanag ni Jenny na ang spell ng bola ng tubig ay nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng tubig, o kontrolin ang tubig na umiiral na, ngunit hindi niya man lang naisip ang ideya ng pagkontrol sa tubig na nilikha ng ibang salamangkero. Nagpasya siyang subukan ito ng husto at epektibong nakipagbuno kay Victo para sa kontrol ng tubig, ngunit mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya.
Nang matapos ang pagsusulit, dalawa lamang sa mga bola ng tubig ang nakuha ni Kunon, at noong una, nadismaya siya sa kanyang sarili dahil sa palagay niya ay mahina ang kanyang nagawa, ngunit sa kabaligtaran, ipinaalam sa kanya na mahusay ang kanyang nagawa. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Victor na makukuha niya ang alinman sa kanyang mga bola, lalo na ang dalawa, kaya nalampasan niya ang lahat ng kanilang inaasahan. Bagaman gusto pa rin ni Acthard na makita ang higit pa sa mahika ni Kunon, kaya tinanong niya ito kung handa ba siyang magsagawa ng ilang karagdagang pagsusulit. Ilang minuto ang lumipas, lumikha si Kunon ng isang napakalaking lobo ng tubig sa gitna ng damuhan, at si Acthard ay nagkakaroon ng napakasayang oras sa kanyang buhay na tumatalbog pataas at pababa dito, at iniisip ni Kunon kung ayos lang ba talaga para sa Grandmaster na magpakahirap ng ganito sa orasan. Tinanong ni Acthard si Kunon kung paano niya nagawang malikha ang bagay na ito, kaya ipinaliwanag niya na isa lamang itong ordinaryong bola ng tubig na inayos niya para mabigyan ito ng napakalambot na katangian. Sa katunayan, malamang ay magagawa niya itong sapat na matibay para itolbog si Acthard hanggang sa ikalawang palapag ng kastilyo, ngunit sinabi sa kanya ni Acthard na sawa na siya sa pagtalbog para sa araw na ito. Maya-maya, lumapit si Risha kay Kunon at tinanong ito kung makakagawa ba siya ng iba pang mga bagay mula sa tubig tulad ng mga tao, halimbawa. Sinabi ni Kunon na kaya niya, at upang ipakita, lumikha siya ng isang manika ni Iko, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ito natural na gagalawin. Sinubukan na niya itong paliparin dati, ngunit mukhang nakakatakot ito, kaya hindi niya ito madalas gawin. Gayunpaman, hiniling pa rin ni Risha at ng iba pa na gawin ito, kaya pinalipad ni Kunon ang manika ni Iko sa ere. Ngunit nang dumaan ito sa isa sa mga bintana, napagkamalan ito ng ilang katulong sa kastilyo na isang multo, kaya nagsimula silang lahat na mataranta, at kalaunan ay tinawag ang mga kabalyero, kaya't pumunta sila sa patio at nagsimulang sigawan ang lahat ng mga mangkukulam dahil sa pagdudulot ng napakaraming gulo. Sinimula ng lahat na isisi kay Victor sa kung anong dahilan, at nalulungkot si Kunon dahil hindi niya inakalang mapapapagalitan siya ng 2 beses sa kanyang unang araw dito. Sinabi sa kanya ni Acthard na walang saysay na magmukmak sa nangyari na, kundi para maging ligtas. Iminungkahi niya na sa susunod na magkita sila, dapat nilang pag-usapan ang mahika habang kumakain. Tinanong ni Kunon kung nangangahulugan ba ito na nakapasa siya sa pagsusulit ni Acthard, ngunit kung isa sa alang-alang kung gaano siya kasaya kanina, naisip niya na ang sagot ay magiging malinaw. Sinabi niya na personal niyang aasikasuhin ang pagtatalaga ng isang maharlikang mangkukulam upang maging guro niya, at labis na natuwa si Kunon nang marinig iyon. Gayunpaman, gusto pa rin niyang linawin ang ilang bagay dahil ayaw niyang makita ito bilang pagsuporta niya sa isang partikular na pangkat ng hari, ngunit sinabi sa kanya ni Risha na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil ang mga mangkukulam ng hari ay hindi naman kasali sa politika. Natutuwa si Kunon na marinig iyon, ngunit bago siya umalis, may isa pang tanong na gustong itanong sa kanya ni Acthard. Gusto niyang malaman kung ano ang layunin ni Kunon sa mahika, kaya ipinaliwanag niya na nag-aaral siya upang balang araw ay makalikha siya ng mga bagong mata para sa kanyang sarili gamit ang kanyang mahika. Iniisip ni Kunon na isang marangal na bagay iyon na dapat hangarin, at natutuwa si Kunon na sinusuportahan nilang lahat ang kanyang pangarap. Ngunit habang naghahanda siyang umalis para sa araw na iyon, natuklasan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya, at mukhang hindi siya masaya. Tila narinig niya kung paano napag-alitan si Kunon dahil sa pagdudulot ng gulo dito ng 2 beses ngayon ng mag-isa, at gusto niya ng paliwanag sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Risha na ipaliwanag na hindi niya kasalanan dahil siya ang nag-utos sa kanya na gawin ang mga bagay na pinaghirapan niya, ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi mahalaga iyon dahil ang isang mangkukulam ay palaging may pananagutan sa mga kahihinatnan ng kanilang mahika. Tutal, ang isang taong may kapangyarihang pumatay ng libo-libo ay hindi dapat gumamit ng dahilan na sumusunod lang ako sa mga utos, kaya kung ang pakikinig sa mga utos ay magreresulta sa pananakit ng iba, dapat mong laging tanggihan na gawin ito kahit ano paman. Napagtanto ni Kunon na tama ang kanyang ama, kaya humingi siya ng tawad at nangakong hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Pagkatapos ay nagsimula ng umuwi ang kanyang ama, ngunit plano ni Kunon na kumain ng hapunan kasama si Miracle ngayong gabi, kaya maghihintay pa siya ng kaunti.
Tungkol sa kanyang hapunan, ipinaalala ni Risha sa kanya na dapat na siyang magsimulang pumunta sa kabilang pakpak ng kastilyo dahil dapat ay makikipagkita siya kay Miracle sa loob ng ilang minuto. Walang ideya si Kuno na gabi na, ngunit ayaw niyang tumakbo papunta roon dahil magpapawisan siya. Kung ganoon, iminungkahi ni Risha na maaari silang gumamit ng mahika para ayusin ang problema, ngunit hindi sigurado si Kunon sa ibig niyang sabihin. Ipinaalala niya rito na isa siyang salamangkero ng hangin, kaya magagamit niya ang kanyang mahika para paliparin sila papunta roon. Ang kailangan lang niya ay isang plataporma para sakyan nila. Gumawa si Kuno ng isa pang lobo ng tubig, at pagkatapos nilang dalawa itong masakay, pinalutang ito ni Kunon sa ere, at nang sapat na ang taas nila, ginamit ni Risha ang kanyang mahika ng hangin para itulak sila pasulong. Ito ay kapwa nakakatakot at nakakapanabak na karanasan, ngunit sa kasamaang palad, hindi masyadong naisip ni Risha kung paano sila lalapag, kaya't bumagsak sila sa lupa. Mabuti na lang at nabasag ng bola ng tubig ang kanilang pagkahulog, ngunit nagkataong lumapag sila sa harap mismo ni Dario, at mukhang hindi siya masaya dahil ito ang ikatlong beses na nahuli niya silang gumagawa ng gulo. Kaya habang naghahanda pa rin si Meirika, sina Kunon at Risha ay muling pinagalitan. Kalaunan ay ipinaalam kay Meirika na dumating na si Kunon, kaya agad siyang tumakbo sa pintuan para salubungin ito upang masimula na nila ang kanilang date. Maya-maya, nakarating sila sa restoran gaya ng plano, at nang makaupo na sila, hiniling ni Meirika kay Kunon na ikwento ang tungkol sa kanyang araw sa Black Tower. Ipinaalam ni Kunon sa kanya na nagkaroon siya ng magandang karanasan doon. Nakilala niya ang kapatid ni Meirika, at ang ilan pang mga salamangkero roon. Tila nakapasa rin siya sa pagsusulit, kaya kukuha siya ng instructor, ngunit hindi pa siya sigurado kung sino iyon. Napansin ng katulong na namamahala sa kanila na tila madaldal si Kunon habang nakikinig lang si Meirika, ngunit tila masaya ito, kaya hindi ito problema. Ang dahilan kung bakit siya madalas magsalita ay dahil hindi niya madalas makita si Meirika ngayong nakagraduate na sila, kaya gusto niyang sabihin ang lahat ng sabay-sabay habang may pagkakataon pa siya, at ipinangako niya rito na kapag ikinasal na sila, sisiguraduhin niyang magkakasama sila hanggat gusto ni Meirika. Dahil sa kasinungalingang iyon, labis na ikinatuwa ni Meirika ang mga sumunod na oras kaya kahit na natapos na ang date, ginugol niya ang mga sumunod na oras sa pagsipa sa kama dahil sa sobrang tuwa. Maya-maya, nakita natin si Kunon na nakauwi na, at abala ito sa pagsusulat ng report sa kanyang kwarto, ngunit nang sandaling iyon, tinawag siya ni Aiko at humingi ng kaunting tulong sa kanyang mahika. Lumabas si Kunon para tingnan kung ano ang gusto nito, kaya hiniling niya rito na gumawa ng mga bula ng sabon para mas maayos niyang malaban ang mga damit. Pumayag si Kunon na tumulong, ngunit medyo naiinis siya dahil kailangan na niyang bumalik sa pagsusulat ng kanyang report pagkatapos nito. Gayunpaman, sinabi ni Aiko sa kanya na hindi mabuti para sa kanya na manatili sa kanyang kwarto buong araw dahil kung hindi siya makakakuha ng sapat na sikat ng araw, hindi siya kailanman tatanda. Tinanong ni Kunon kung gusto ba talaga ng mga babae ang mas matangkad na lalaki, at sinabi niyang karamihan ay gusto niya, ngunit palagi niya itong magugustuhan kahit matangkad ito o medyo masungit. Pagkatapos maglaban ni Aiko, humiga sila ni Kunon sa damuhan ng ilang sandali, at tinanong siya nito kung may mga sulat na dumating para sa kanya ngayon, ngunit sa pagkakaalam niya, wala pang mga sulat na ipinadala sa kanya kamakailan. Tinanong niya ito kung may inaasahan ba itong partikular, kaya sinabi niya rito na naghihintay lang siya ng kumpirmasyon mula sa tore tungkol sa kung sino ang magiging instructor niya, ngunit tila hindi pa sila nakapagdesisyon. Sa teknikal na aspeto, nakapagdesisyon na sila, ngunit karamihan sa iba pang mga mage ay takot na tawagin ang lalaki. Kalaunan ay tumungo ang isa sa mga mage sa kwarto ni Zion para sabihin sa kanya na may ipagagawa sa kanya ang Grand Mage, ngunit sinalubong siya ng isang tambak ng makalat na mga papel, at nang sa wakas ay bumangon si Zion, pinagbantaan niya ang lalaki dahil sa panggugulo sa mahalagang oras ng kanyang pagtulog. Tinanong ni Zion kung ano ang ginagawa niya rito, kaya ipinaalam ng lalaki sa kanya na nais siyang makausap ng Grandmaster, at iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Kunon ng isang sulat na nagpapaalam sa kanya na sa wakas ay may itinalagang guru para sa kanya, at tuwang-tuwa si Aiko para sa kanya, ngunit nang marinig niya na ang magiging guru ni Kunon ay si Zion, ang maalamat na salamangkero na kilala sa buong kaharian, halos hindi siya makapaniwala.
Halos ibenta ng lahat ng kababaihan sa kaharian ang kanilang kaluluwa para lang makilala siya, at dahil siya ang magiging guro ni Kunon, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para makausap siya. Kalaunan, nakita natin sina Risha at Miracle na magkasama sa kastilyo ng hari, at papunta na sila para makipagkita kay Zion dahil ayon sa mga patakaran, ang isang maharlikang mangkukulam ay kailangan pa ring makatanggap ng direktang utos mula sa isang miyembro ng maharlikang pamilya upang makalabas, kaya plano nilang utusan si Zion na bantayan si Miracle. Nagbibigay din ito sa kanya ng magandang dahilan para bisitahin si Kunon, ngunit medyo may pagkadismaya pa rin si Risha tungkol sa pagpili kay Zion dahil gusto nitong maging guro ni Kunon. Sa daan, nakasalubong ni Miracle ang dalawa pa niyang nakatatandang kapatid na babae, sina Everall at Lyde Alia, at kahit na maaaring may magandang relasyon si Miracle kay Risha, hindi ganoon ang masasabi sa dalawang ito. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kagaling at kahanga-hanga si Kunon, at kung ikukumpara, si Miracle ay isang simpleng taunan na nananamantalo lamang sa kanyang kaluwalhatian, ngunit pinutol sila ni Risha at sinabihan silang umalis kung wala silang mahalagang sasabihin. Galit na galit ang dalawa, ngunit alam nilang hindi nila kayang harapin si Risha, kaya tumakbo sila palayo. Nang araw na iyon, nasa kanyang hardin si Kunon, hinihintay ang pagdating ni Zion at Miracle kasama si Aiko, at nang huminto ang karwahe, tumayo siya upang salubungin si Zion. Gayunpaman, laking gulat niya nang si Miracle ang unang lumabas ng karwahe. Hindi niya inaasahan na darating ito ngayon, ngunit masaya pa rin siya dahil palaging isang kasiyahan ang makita ito. Gayunpaman, habang nakikipag-usap siya kay Miracle, bumaba si Zion mula sa karwahe at natahimik si Kunon nang makapasok siya sa detection range. Tungkol naman kay Iko, kinilabutan siya nang makita si Zion, ngunit ayaw niyang magpakatanga, kaya ginagawa niya ang lahat para manatiling kalmado. Ang mahiwagang enerhiya na nararamdaman ni Kanan mula kay Zion ay napakatindi, at agad niyang nalaman na mas magaling si Zion kaysa sa iba pang mga maharlikang mangkukulam na nakilala niya noong isang araw. Napansin ni Miracle na biglang natahimik si Kunon, kaya tinanong niya kung may mali, ngunit sinabi nitong wala lang. Nagpakilala siya kay Zion, ngunit nilinaw ni Zion na ayaw talaga niya rito. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na sumama ay dahil sinabi sa kanya ng Grandmaster na may isang kawili-wiling batang salamangkero rito, ngunit nagdududa siya kung matutupad ni Kunon ang kanyang inaasahan. Pagkatapos ay nagsalita si Dario at formal na nagpakilala sa lahat bilang ang kabalyerong ipinadala upang protektahan sina Miracle at Zion sa paglalakbay na ito. Sinabi ni Kunon na masarap makita muli si Dario, na ikinagulat ni Miracle, dahil hindi niya alam na nagkita na pala sina Kunon at Dario noon. Kaya ipinaliwanag ni Kunon na si Dario ang kabalyerong sumaway sa kanya at kay Risha ng 3 beses noong huling bumisita sila sa kabisera, ngunit ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Gayunpaman, ilang minuto ang lumipas, sina Kunon, Zion, at Miracle ay magkasamang umupo sa isang mesa sa hardin, at noong una, hindi pinansin ni Kunon si Zion dahil abala siya sa pakikipag-usap kay Miracle, ngunit mabilis na nagsawa si Zion sa panunood sa kanilang dalawa na naglalambingan, kaya't inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa at sinabi kay Kunon na gusto na niyang pag-usapan ang mahika ngayon. Sinusubukan niyang ipaunawa kay Kunon kung gaano kaliit ang kaalaman niya sa mahika sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng mga tanong na malayo sa kanyang lalim, ngunit tila handa na si Kunon para sa kahit ano. Tinanong ni Zion si Kunon kung may alam ba siya tungkol sa mga compound spell, kaya sinabi ni Kunon na ang mga ito ay karaniwang mga spell na ginagawa sa pamamagitan ng paghahati at pagsasaayos ng magic circle ng isang orihinal na spell upang makakuha ng mga bagong epekto. Tinanong ni Zion si Kunon kung ilang seksyon ang maaari niyang hatiin ng isang spell sa ngayon, at inaasahan niyang sasabihin ni Kunon ang mga 5 o 10, ngunit sa kanyang pagkagulat, ipinahayag ni Kunon na kaya niya palang humawak ng 31 iba't ibang seksyon ng sabay-sabay. Minsan ay maaari siyang umabot sa 32, ngunit ang kanyang rate ng tagumpay sa antas na iyon ay hindi pa rin pare-pareho sa ngayon. Tunay na nagulat si Zion nang marinig na may kakayahan si Kunon sa ganitong komplikadong mahika, at nagsisimula na niyang maintindihan kung bakit interesado ang Grandmaster sa batang ito, ngunit mas magaling pa rin siya. Buong pagmamalaki niyang inanunsyo na kaya niyang umabot sa 50 seksyon, at namangha si Kunon dahil wala siyang ideya kung paano ito nagawa ni Zion, ngunit bago pa sila magpatuloy,
tinanong ni Zion si Kunun kung paano niya nalampasan ang 20 seksyon na hadlang dahil karamihan sa mga salamangkero ay natigil doon. Ipinaliwanag ni Kunun na madaling malampasan ang hadlang nang simulan niyang maglagay ng mga spell. Humanga si Zion na nagawa ni Kunun na maisip ang isang advanced na konsepto ng mag-isa, at makatuwiran na ang iba pang mga maharlikang mangkukulam ay nakikipaglaban para maging mga guro ni Kunun dahil ang isang batang lalaki na may ganitong uri ng talento ay napakabihirang, ngunit plano pa rin niyang subukan si Kunun upang makita kung hanggang saan siya makakarating. Nagmakaawa si Kunun kay Zion na ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng isang 50 layered spell, ngunit wala nang nakikitang saysay si Zion na gawin iyon dahil hindi niya ito magagawang ulitin sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ng isang beses. At bukod pa rito, hindi pa niya opisyal na tinatanggap si Kunun bilang kanyang estudyante, kaya kailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang sarili bilang karapat-dapat. Gumawa si Zion ng pader na lupa gamit ang mahika at sinabi kay Kunun na kakailanganin niya itong sirain gamit ang mahika kung gusto niyang maging estudyante niya. Nabanggit din niya na narinig niya ang tungkol sa spell ni Kunun sa waterbed mula kay Risha, kaya hiniling niya kay Kunun na gumawa ng isa para sa kanya para makapagpahinga siya habang ginagawa niya ang kanyang pagsusulit. Noong una, inakala ni Zion na magiging komportableng upuan lang ito para pagmasdan ang pag-unlad ni Kunun, ngunit nang mahawakan niya ang waterbed, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang komportable nito, at hindi siya sinisisi ni Iko dahil ganoon din ang nangyari sa kanya nung sinubukan niya ito. Sa panig ni Kunun, sinuri niya ang pader na bato para tingnan kung may anumang isyu sa istruktura na maaari niyang samantalahin, ngunit ang bagay na ito ay matibay at makinis sa kabuuan. Taglay din ito ang siksik na kapangyarihang mahika ni Zion na nananatili sa loob nito upang mapanatili ang katigasan nito sa paglipas ng panahon. Nakikita niya na ang spell na ginamit upang lumikha ng pader ay may mahigit 40 seksyon dito, at wala pa rin siyang ideya kung paano nagagawa ni Zion na gamitin ang napakaraming seksyon ng sabay-sabay, ngunit wala itong pinagkaiba sa kasong ito dahil alam na niya ang perpektong paraan upang sirain ang pader. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang gawin ito nang nakabantay si Zion, kaya umupo siyang muli upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Mirka hanggang sa magising si Zion. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay bumangon si Zion mula sa kanyang pagtulog, at nang makitang buo pa rin ang pader, tinanong niya si Kunun kung sumuko na ba siya sa pagtatangkang sirain ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kunun na hindi iyon ang kaso, hindi pa lang siya nagsisimula. Tinanong niya kung handa na si Zion na simulan niya ang pagsira sa pader, at sinabihan siya ni Zion na ituloy, kaya ginamit ni Kunun ang bubble spell na ginamit niya kamakailan. Humanga si Zion dahil alam na niya ang sinusubukang gawin ni Kunun, kaya tinanong niya si Kunun kung paano niya nagawang makabuo ng solusyon na ito. Ipinaliwanag niya na kahit na ito ay isang matibay na pader na lupa, sa huli, ito ay gawa pa rin sa lupa, kaya naisip niya na kung tatakpan niya ito ng sapat na tubig, kalaunan ay mababad ito at kusang matatanggal. Sinabi ni Zion kay Kunun na mahusay ang ginawa niya, dahil karamihan sa mga tao, kapag naharap sa isang pagsubok na tulad nito, ay agad na pipili ng brute force, ngunit pinili ni Kunun na gamitin ang finesse, at iyon ay isang mahalagang kasanayan para sa isang salamangkero. Sinabi niya kay Kunun na mula ngayon, opisyal na siyang estudyante niya, at labis na natuwa si Kunun dahil hindi lamang siya mayroong isang kahangahangang master, kundi kasama rin niya si Mirka. Gayunpaman, pinutol ni Zion ang pang-aakit ni Kunun at sinabi sa kanya na wala na siyang gaanong oras para doon dahil marami pa siyang dapat matutunan at maraming pananaliksik na gagawin. At dahil doon, tinanong niya si Mirka kung ano ang plano nitong gawin. Sinabi niya rito na si Kunun ay mayroon ng pambihirang talento, at sandali na lang bago siya maging isa sa mga pinakama-impluwensyang tao sa kaharian, at kapag nangyari iyon, hindi magkukulang ang mga babaeng hihingi sa kanya ng kamay para pakasalan, kaya paano kaya mamumukod tangi si Mirka? Naiintindihan ni Mirka ang nais niyang sabihin, ngunit sinabihan ni Kunun si Zion na itigil na ang pagiging masama sa kanya. Sinabi ni Zion na wala naman siyang masamang ibig sabihin dahil sinusuportahan niya talaga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Kunun na may ilang mga bagay pa ring hindi mo dapat sabihin ng ganoon. At sa kanyang kilos, hindi magugulat si Kunun kung hindi sinasadyang maging masama si Zion sa babaeng mahal niya at may ibang nakaagaw nito mula sa kanya dahil dito. Ang mga salitang iyon ay talagang tumatak sa puso ni Zion ngayon, ngunit hindi niya ito aaminin, kaya sinigawan niya na lang si Kunun na tumahimik.
Nang gabing iyon, umuwi si Miracle at pinag-isipang mabuti ang sinabi ni Zion kanina. Alam niya na si Kunun ay magiging isang kahangahangang tao sa hinaharap, at kung gusto niyang manatiling karapat-dapat sa kanyang kapareha, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili kahit papaano. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Zion at Miracle sa bahay ni Kunan para sa susunod niyang leksyon, at sa sobrang tuwa ni Kunan ay halos hindi niya mapigilan ang sarili. Gayunpaman, sa halip na magsanay, tila may ibang naisip si Zion para sa leksyon ni Kunan ngayon, kaya dinala niya ito sa isang bakanting opisina at naglatag ng isang tumpok ng mga dokumento sa mesa para ayusin niya. Dapat sana ay trabaho ito ni Zion, ngunit tinatamad siyang gawin ito, kaya sinabi niya kay Kunan na kailangan niyang matapos ang lahat ng ito sa pagtatapos ng araw, at hiniling dito na gumawa ng isa pang higaan ng tubig para makaidlip siya pansamantala. Dahil magiging abala si Kunan dito buong araw, hindi siya makakausap ni Miracle, kaya inalok ni Aiko na ipagtimpla siya ng tsaa habang naghihintay. Gayunpaman, tumanggi si Miracle at sinabing mayroon siyang pabor na gusto niyang hingin. Sinabi ni Miracle kay Aiko na gusto niyang magsanay sa kanyang swordsmanship habang nandito siya, ngunit hiniling niya rito na ilihim ito kay Kunan dahil ayaw niyang malaman ito hanggat hindi pa siya nagiging sapat na mahusay at karapat-dapat sa kanya. Habang nagsasanay si Miracle sa labas, abala pa rin si Kunan sa pag-aayos ng lahat ng dokumento ni Zion, ngunit napakahirap dahil ang sulat kamay ni Zion ay halos kwalipikado na siyang maging isang doktor. Maya-maya, sa wakas ay nagising si Zion mula sa kanyang pagtulog at tinanong si Kunan kung tapos na ba siya sa mga dokumento, ngunit sinabi ni Kunan na nasa kalagitnaan pa lang siya ng mga ito. Sinabi ni Zion kay Kunan na napakabagal niya rito, ngunit ipinagtanggol ni Kunan ang kanyang sarili at sinabing tapos na sana siya ngayon kung hindi lang si Zion ang may kakayahang sumulat ng isang paslit. Kalahati ng mga dokumento ay hindi lubos na maintindihan, kaya napilitan si Kunan na alamin ang karamihan sa mga teorya ng mag-isa para lang maisulat niya ang mga ito sa isang bagay na hindi magmumukhang parang kalmo ng manok. Hindi may kakaila ni Zion na ang kanyang sulat kamay ay talagang magulo. Ngunit sinabi niya na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay ni Kunan dahil may pagkakaiba sa pagitan ng impormasyon at kaalaman. Kung binabasa lamang ni Kunan ang mga dokumento, ang makukuha lamang niya ay impormasyon, ngunit dahil napakasama ng sulat kamay, halos napipilitan siyang intindihin ang lahat ng mga teorya ng mag-isa sa halip na basahin lamang ang mga ito, at dahil dito ay mas malamang na maaalala niya ang konsepto sa ibang pagkakataon. May katuturan iyon, kaya nagpasalamat si Kunan kay Zion sa pagiging isang mahusay na guro, ngunit ito ay isang paraan lamang para kay Zion na isuko ang kanyang trabaho kay Kunan. Sa pagtatapos ng araw, oras na para umalis sina Zion at Miracle, ngunit may ilang mga tanong pa rin si Kunan dahil naaalala niyang nakakita siya ng isang diagram ng isang spell sa isa sa mga dokumento at iniisip niya kung tungkol saan ito. Alam ni Zion ang pinag-uusapan ni Kunan, ngunit mas madaling ipakita sa kanya kaysa ipaliwanag ito dito, kaya sinabihan niya si Kunan na pumunta sa Black Tower kapag oras na para sa kanilang susunod na aralin. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Kunan sa Black Tower at lahat ng maharlikang mangkukulam ay natuwa na makita siyang muli. Nasa sabik silang makita ang higit pang mahika ni Kunan, ngunit pinutol ni Zion ang kasiyahan at sinabi sa lahat na nandito si Kunan para makita siya, kaya kailangan nilang umatras. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kunan na sumunod sa kanya, ngunit nang mapagtanto ni Risha at ng iba pa na sinusubukan ni Zion na papuntahin si Kunan sa kanyang silid, sinubukan nilang pigilan siya dahil masyadong mapanganib doon para sa isang bata. Gayunpaman, naisip na ni Zion ang perpektong kontra sa sitwasyong ito, kaya sinabihan niya si Kunan na gumawa ng ilang higaan ng tubig at agad na nakatulog ang iba doon dahil hindi nila mapigilan. Nagsimulang tumungo ang dalawa sa silid ni Zion, at habang nasa daan, nagsimulang makipag-usap si Zion kay Kunan tungkol sa mga kagamitang mahika. May mga bagay na ginawa para gumana gamit ang mahika, tulad ng lampara doon, at maraming mga inhinyero ng mahika ang inialay ang kanilang sarili sa paglikha ng mga kagamitang mahika upang malutas ang mga pang-araw-araw na problema. Maya-maya pa, dumating sina Kunan at Zion sa kanyang opisina, at ang lugar ay puno ng napakaraming research paper na may mga teorya ng mahika na hindi pa naririnig ni Kunan noon. Sinabi sa kanya ni Zion na malaya siyang magbasa ng kahit gaano karaming mga iyon hanggat gusto niya, ngunit ang tunay na dahilan kung bakit niya dinala rito si Kunan ay para ipakita ito sa kanya.
Ito ay isang mahiwagang kagamitan na pinagtatrabahuhan ni Zian kamakailan, at ito ay nilayon upang makapagkain siya ng mainit na pagkain sa kanyang silid nang hindi kinakailangang pumunta sa cafeteria. Sa ngayon, hindi pa siya nahihirapan sa paggawa ng mga solidong bahagi ng aparato, ngunit ang mga malambot na bahagi ay medyo mahirap ay perpekto, kung saan pumapasok si Kunan. Sinabi ni Zian kay Kunan na tutulong siya sa pagbuo ng mahiwagang kagamitang ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, at tila masaya si Kunan na tumulong. Ngunit nang sandaling iyon, pumasok ang Grandmaster, at talagang gusto niyang makausap si Kunan, kaya hiniling niya rito na sumama sa kanya sa cafeteria para sa tanghalian ngayon. Walang oras sina Zion at Kunan para sayangin ang pag-uusap habang nanananghalian, kaya sinabihan ni Zion si Kunan na gumawa ng isa pang higaan ng tubig, at tulad ng iba, nakatulog ang Grand Mage sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayong naayos na siya, sina Kunan at Zion ay bumalik sa pag-uusap tungkol sa mahika, at sinabi ni Zion na siya ang hahawak sa panlabas na frame ng aparato gamit ang mahika ng daigdig. Ngunit ang maliliit na panloob na mekanismo ay nasa kay Kunan. Maya-maya, matapos magising ang lahat mula sa kanilang mga idlip, lahat sila ay pumunta sa cafeteria para mananghalian, at lahat sila ay nasa sabik pa ring makausap si Kunan. Paulit-ulit nilang sinasabi sa kanya na pinapayagan siyang magpalit ng guro kung gusto niya, ngunit sinabi ni Kunan na masaya siyang nagtatrabaho sa ilalim ni Zion, at ang pagkarinig sa kanya na sinasabi iyon ay nakakainggit sa lahat ng iba pang mga mangkukulam. Patuloy na pinupuri ni Kunan si Zion sa pagiging isang mahusay na guro, at masarap na pahalagahan, ngunit sinabihan siya ni Zion na tumigil na dahil sa ganitong bilis, mapapag-alitan siya ng iba sa isang parking lot. Nagpalit ng usapan si Kunan at tinanong si Risho kung nasaan si Mirka dahil gusto niyang makipagti dito bago siya umalis para sa araw na iyon. Ipinaalam sa kanya ni Risho na kasalukuyan siyang nasa seremonya ng pagpasok sa Senior School for Nobles ngayon, kaya hindi niya ito makikita ngayon. Alam ni Kunan na si Mirka ay papasok sa mas mataas na edukasyon, ngunit wala siyang ideya na nagsimula na ito. Tinanong ng Grandmaster si Kunan kung ano ang balak nitong gawin ngayon, at hindi niya talaga gusto ang ideya ng pagiging nakakulong sa isang silid-aralan buong araw, ngunit kung kinakailangan para makapagtapos siya, kukuha na lang siya ng pagsusulit sa pagtatapos tulad ng ginawa niya noong nakaraan. Tinanong siya ng Grandmaster kung sigurado ba siyang ayaw niyang pumasok sa paaralan, dahil sa kanyang talento, ang Magic Academy ay magiging angkop para sa kanya. Hindi pa naririnig ni Kunan ang tungkol sa Magic School bago ito. Kaya ipinaliwanag ng Grandmaster na ito ang institusyon kung saan pinapasukan ng lahat ng maharlikang mangkukulam at maging ng mga mangkukulam mula sa buong mundo upang matutunan ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mahika. Kailangan mong maging hindi bababa sa 12 taong gulang para makadalo, kaya hindi na makakapunta si Kunan sa loob ng 2 taon pa. Pero kahit si Zion ay naisip na magandang ideya iyon, kaya sinabihan niya si Kunan na pag-isipan ito. Lumipas ang 2 taon, at maayos na ang pag-usad ng pagsasanay ni Kunan. Kaya pa niyang gumamit ng 55 section spell na kapantay ng spell ni Zion ngayon, kaya mahahalata mong isa na siyang disenteng makapangyarihang salamangkero. Pagkatapos ng pagsasanay ngayon, pumasok ang lahat para kumain ng mainit na pie, gamit ang natapos ng lunchbox magic tool. Gumagana ito ayon sa plano, at sikat na ito sa buong kaharian, pero medyo na si Kunan na kinuha ni Zion ang lahat ng royalties para sa imbensyon kahit kalahati lang ang ginawa niya. Sa kabuuan, sina Kunan at Zion ay nagtulungan na sa 8 magic tool at 5 magic theory paper sa ngayon, at sabik pa rin si Kunan na gumawa pa ng iba. Pero bigla na lang, sinabi ni Zion na siya na ang bahala sa natitirang gawain ng mag-isa. Ipinaalala ni Kunan sa kanya na kailangan pa rin nilang pagtrabahuhan ang mahika na panghuli ng insekto dahil hindi pa ito tapos, ngunit muling sinabi sa kanya ni Zion na kaya niya itong hawakan ng mag-isa, at nagsisimula ng makaramdam si Kunan na sinusubukan siyang paalisin ni Zion. Ipinaalala ni Zion kay Kunan na malapit na ang kanyang kaarawan, at nangangahulugan ito na mag-12 taong gulang na siya, na nangangahulugang maaari na siyang opisyal na sumali sa paaralan ng mahika, kaya dapat ay doon na lang siya mag-focus. Sinabi ni Kunan kay Zion na ayaw niyang pumunta, dahil kung tutuusin, maaari na lang siyang patuloy na matuto mula kay Zion, ngunit sinabi sa kanya ni Zion na hindi niya magagawa yon. Si Kunan ay isang salamangkero ng tubig habang si Zion ay isang salamangkero ng lupa,
kaya maraming bagay ang hindi niya kailanman maituturo kay Kunan gaano man siya kahusay. Gayunpaman, kung si Kunan ay papasok sa paaralan ng mahika, may posibilidad na makilala niya ang isang pambihirang salamangkero ng tubig, dahil habang si Zeon ay maaaring ang pinakamahusay na salamangkero sa kaharian ng Hylia, marami pa ring mga salamangkero sa labas ng kaharian na maaaring mas mahusay kaysa sa kanya. Alam ni Kunan na tama si Zeon, ngunit nag-aalangan pa rin siyang iwan ang kanyang Panginoon at tahanan upang mag-aral sa paaralan ng mahika. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Miracle ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay dapat siyang pumunta. Gusto niyang maging pinakamahusay siya hanggat maaari, at tiniyak niya sa kanya na sa oras na bumalik siya, magiging isang babaeng karapat-dapat siyang manatili sa kanyang tabi. Naantig si Kunan sa katapatan ni Miracle, kaya pumayag siyang pumunta sa paaralan ng mahika at tinanong kung saan ito matatagpuan, ngunit nalaman niya na napakalayo pala nito, at ngayon ay ayaw na niyang pumunta. Kalaunan ay nahikayat siyang pumayag muli, ngunit dahil napakalayo ng paaralan, hindi siya makakauwi ng ilang sandali, kaya tinanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin upang maghanda para sa paaralan ng mahika. Sinabi sa kanya ni Zeon na kailangan niyang tandaan na huwag kalimutan ang mga bagay na mahalaga sa kanya, at ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay nagpaalala kay Kunan ng buong dahilan kung bakit niya sinimulan ang kanyang paglalakbay sa mahika, ang lumikha ng isang set ng mga mata para sa kanyang sarili. Nakalimutan niya dahil ang kanyang mahika ay nagpapahintulot sa kanya na gawin ang karamihan sa mga bagay ng walang kahirapan, ngunit hindi ito kailanman nilayong maging kapalit ng tunay na bagay, kaya hindi siya makapaniwala na hinayaan niya ang kanyang sarili na maging kampante. Sa nakalipas na 2 taon, tinuruan ni Zeon si Kunan kung paano gumamit ng mahika gamit ang hanggang 55-layer, 3-dimensional magic circles, imaginary magic code, at marami pang ibang pamamaraan, ngunit kahit si Zeon ay hindi pa nakarinig ng mahika na ginagamit upang lumikha ng mga mata noon, kaya nasa kay Kunan na lamang ang pag-iisip kung paano ito gagawin ng mag-isa, ngunit sigurado si Zeon na makakahanap siya ng paraan upang magawa ito. Tutal, siya ang kanyang minamahal na estudyante. Samantala, sa bahay ni Kunan, napagdesisyonan niyang ilaan ang lahat ng kanyang oras sa pagsasaliksik kung paano lumikha ng mga mahiwagang mata, at ang unang bagay na sinubukan niya ay ang paggawa ng isang bowl ang tubig na lubos na refleksyon. Gumagana ito ng maayos bilang salamin, ngunit ang mga imahe dito ay hindi na ipapadala kay Kunan, kaya halos walang silbi maliban kung makahanap siya ng paraan upang maipadala ang imahe sa kanyang utak. Sa buong araw, sinubukan niya ang maraming iba't ibang uri ng kanyang ideya sa salamin, ngunit wala ni isa sa mga ito ang gumana, at pagsapit ng gabi, pakiramdam niya ay tuluyan na siyang napagod. Wala na siyang ideya, kaya para malinawan ang kanyang isipan, pumunta siya sa kwarto ni Iksho at tinanong ito kung gusto niyang pumunta sa sauna ng magkasama. Tuwang-tuwa si Iksho dahil hindi araw-araw ay nasisiyahan siya sa isa sa mga sikat na sauna treatment ni Kunan, kaya tinanong niya kung dapat ba niyang gisingin ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Kunan na ayaw niya silang abalahin ng ganito kalalim ng gabi, ngunit alam ni Iksho na gusto nila ang sauna tulad niya, kaya magagalit sila kung hindi niya sila gigisingan para dito. Maya-maya pa, nagtipon ang buong pamilya sa sauna, at pinupuno ito ni Kunan ng singaw para masiyahan silang lahat sa init. Tinanong ni Iksho si Kunan kung bakit bigla niyang gustong gamitin ang sauna ng ganito kalalim ang gabi, dahil bihira lang ito para sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na ginagawa niya ang kanyang pinakamalaking proyekto kamakailan, ngunit nahirapan siya. Agad na napagtanto ng iba na ang tinutukoy niya ay ang kanyang mahiwagang mga mata, ngunit wala silang gaanong magagawa para makatulong sa kanyang pananaliksik, kaya sinabi na lang ni Iksho sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ng pahinga, maaari siyang pumunta sa kanila palagi. Kinabukasan, nag-aalmusal si Kunan sa kanyang silid, at naisip niya kung gaano kabait sa kanya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, at naisip niya sa kanyang sarili na ang unang bagay na gusto niyang gawin kapag nilikha niya ang kanyang mga bagong mata ay ang pagtingin ng mabuti sa lahat ng mukha ng mga taong pinapahalagahan niya. Maya-maya, sa wakas ay nakagawa na si Kunan ng ilang makabuluhang pag-unlad sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng paggamit ng salamin sa tubig bilang base at paglalapat ng Relogic Sun pattern, maaari na nitong subaybayan ang mga gumagalaw na tanawin at direktang maipadala ang mga ito sa isip ni Kunan. Dahil dito, sa wakas ay natikman na niya ang tunay na pangitain, at labis siyang namangha sa ganda ng lahat ng bagay,
Ngunit habang ninanamnam niya ang mga kahangahangang tanawin, bigla niyang napansin ang isang higanting alimango sa likuran niya, at naramdaman niyang hindi ito dapat nandito. Nagpasya siyang balewalain ito sa ngayon dahil ito ay isang espesyal na sandali, at nakod na niya na ang unang gagawin niya pagkatapos makakita ay ang tumitig ng matagal at mabuti sa kanyang sarili. Kaya't gumawa siya ng salamin at nagsimulang tumitig sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na medyo pangit ang hitsura ng kanyang mukha, kaya hindi gaanong kapansin-pansin ang reveal tulad ng inaasahan niya. Kahit natapos na iyon, humarap si Kunin sa higanteng alimango at tinanong kung ano ang ginagawa nito dito, dahil tiyak na hindi ito normal. Mananatiling tahimik ang alimango, at sa isang segundo, isinasaalang-alang ni Kunon ang posibilidad na ito na ang tunay na anyo ni Aiko, ngunit napapatunayan ang hipotesis na iyon na mali nang bigla siyang pumasok sa silid ilang sandali pagkatapos. Ang biglaang pagpasok niya ay labis na nagulat kay Kunon na natapilok siya sa alimango, ngunit nang gawin niya ito, napagtanto niya na wala talaga ang alimango. Nakikita pa rin niya ito, pero dumadaan lang ang kamay niya dito kapag sinubukan niyang hawakan ito, at talagang nakakalito ito para sa kanya. Medyo nalilito rin si Aiko kung bakit umiikot-ikot si Kunon sa hangin, pero nang makita niya ang mahiwagang mata sa tabi nito, napagtanto niyang tiyak na natamo na nito ang kanyang layunin. Sobrang saya niya at niyayakap niya ito ng mahigpit, pero aksidenteng natanggal niya ang mahiwagang mata, at ang lahat ng pag-ikot ay labis na nakakaloka kay Kunon. Humihingi ng tawad si Aiko sa pagkakasalubong sa kanyang mata, ngunit dahil ito ay isang espesyal na okasyon, tinanong niya kung nais ba niyang magluto siya ng espesyal na handa para ipagdiwang ito. Gusto ni Kunon ang tunog niyan pero may maliit na issue pa rin tungkol sa higanteng alimango na nakatayo sa gitna ng silid, at mukhang wala talagang ideya si Aiko na nandyan ito, at para lalong magulo ang sitwasyon. Sa ilang kadahilanan, nakikita ni Kunon ang isang itim na sungay sa ulo ni Aiko, pero hindi pa siya kailanman nagbanggit na may sungay siya, at mukhang hindi niya alam na nandyan ito. Talagang hindi alam ni Kunon kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito, kaya nagpasya siyang kalimutan muna ito at harapin na lang mamaya. Samantala, lumabas siya upang makuha ang kanyang unang tunay na karanasan sa labas ng mundo, at akala mo'y mabibighani siya sa magandang tanawin ng mga bukirin, ngunit sa kanyang magic vision, ang nakikita niya ay isang malupit na kalupaan na may itim na araw at malungkot na atmosfera. Ito ay hindi ang inaasahan niya, ngunit hindi pa siya nakakakita ng langit dati, kaya hindi niya alam kung normal ba ito o hindi. Hindi nagtagal ay sumama na si Aiko sa kanya sa labas dahil papunta na sila sa pangunahing gusali upang ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang paningin. Ngunit medyo nag-aalala pa rin si Kunon dahil sinusundan siya ng alimango, at hindi pa rin ito nakikita ni Aiko nang makarating sila sa pangunahing bahay. Si Iksho at ang ina ni Kunon ay labis na nagagalak sa balita na siya ay nakakakita na, at masaya rin si Kunon na makita sila, ngunit sa hindi malamang dahilan, si Iksho ay may mga pakpak at ang kanyang ina ay may heterochromia. Pareho silang mukhang astig kay Kunon, pero tulad ng sa sungay ni Aiko, siya lang ang nakakakita nito at hindi pa rin niya alam kung bakit. Ilang sandali ang lumipas, tumakbo pataas ng hagdang bakal ang ama ni Kunon dahil kamakailan lamang siya ay naipaalam tungkol sa paningin ni Kunon, at inaasahan ni Kunon na magkakaroon siya ng hindi nakikitang katangian na katulad ng sa iba, ngunit sa kanyang gulat, ang kanyang ama ay mukhang isang naglalakad na kalamidad na kasing lakas ng anti-spiral. Wala sa kanila ang tila may ideya tungkol sa kanilang mga hindi nakikitang katangian, kaya malamang na walang silbi ang makipag-usap sa kanila tungkol dito, kaya nagpasya si Kuno na maghintay at humingi ng payo kay Zian kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ang balita tungkol sa tagumpay ni Kuno ay mabilis na umabot sa kaharian. Si Zian ay pinayagan na umalis sa kastilyo upang bumisita kahit na hindi na siya guro ni Kunon dahil ito ay isang espesyal na okasyon. Kinabukasan, ang karwahe mula sa kastilyo ay dumating sa America at siya ang unang lumabas at bumati kay Kunon. Sinabi niya sa kanya na talagang masaya siya na naabot niya ang kanyang pangarap at humiling na makita kung paano gumagana ang spell. Sumunod si Kunon at bumuo ng kanyang mahiwagang mata, ipinaliwanag na ito ay nagre-reflekta ng lahat ng mga imahe at direktang ipinapadala ang mga ito sa kanyang utak, kahit na ang kanyang aktwal na mga mata ay kailangan pa ring nakabukas para makita niya ang kahit ano. Sa puntong iyon, napansin ni Marika na nakapikit ang mga mata ni Kunon sa buong panahong ito, kaya't hiniling niya na tingnan siya nito, ngunit medyo kinakabahan si Kunon dahil hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Marika.
Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Marika, at sa kabutihang palad, mukhang normal at kasing ganda siya ng naisip ni Kunon, kahit na may balahibo siyang nakabakat sa kanyang ulo. Pero iyon ay isang bagay na maari lamang balewalain ni Kunon. Dumating din si Dario upang batiin si Kunon sa kanyang mga tagumpay, at sa mga mata ni Kunon, mukhang may dala siyang uri ng maalamat na espada sa kanyang likod. Pero wala iyon kumpara sa nakikita ni Kunon nang dumating si Zion, dahil talagang mukhang isang nilalang ng purong liwanag siya. Nahihirapan siyang tumingin ng diretso kay Zion dahil sobrang liwanag nito, at sa simula, akala ni Zion na naglalaro lang si Kunon, pero sinabi ni Kunon na talagang mukhang parang cellphone na nasa max brightness sa gitna ng gabi si Zion. Hiniling ni Kunon kay Zion na sumama siya sa loob dahil may nais siyang pag-usapan ng pribado, at pumayag si Zion, kaya sinundan niya si Kunon papasok. Habang ginagawa nila ito, si Marika ay pumunta sa hardin upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay kay Dario tulad ng dati, at sa loob, ipinaalam ni Kunon kay Zion ang lahat ng nangyari mula nang makuha niya ang kanyang paningin, kabilang ang higanteng alimango na sumusunod sa kanya kahit saan at ang mga random na katangian na patuloy niyang nakikita sa mga tao. Natatawa si Zion sa buong sitwasyon dahil wala pa siyang narinig na katulad nito dati, pero hindi ito nakakatawa para kay Kunon, dahil kapag pinakasalan niya si Marika at lumipat sila sa villa, ayaw niyang may malaking alimango na nanunood sa lahat ng ginagawa niya. Sa lahat ng seryosidad, naniniwala si Zion na nagsasabi ng totoo si Kunon dahil ang mga paglalarawan na ibinibigay nito ay tila masyadong buhay para sa kanya na imbentuhin lamang. Naiinip din siya sa katotohanang nakikita siya ni Kunon bilang isang nilalang ng liwanag at ipinagmamalaki iyon kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. May dalawang posibilidad na naiisip niya para sa kasalukuyang sitwasyon ni Kunon sa ngayon, at isa rito ay maaaring ang mahiwagang mata ni Kunon ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang anyo ng mga kaluluwa ng tao, kaya't nakikita niya ang mga nakatagong katangian na wala ng ibang nakakakita. Sang-ayon si Kunon na posible iyon, pero kung ganoon nga, nangangahulugan iyon na ang kanyang kaluluwa ay isang higanteng alimango, at ayaw niyang tanggapin iyon. Sinabi rin ni Zion na maaaring ito ay mga halusinasyon dulot ng matinding sakit sa Mahika, pero hindi pa narinig ni Kunon ang tungkol sa sakit sa Mahika dati, kaya hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Zion na sa mundong ito, may iba't ibang lokasyon na siksik sa mahikal na enerhiya, at minsan ay naglalakad siya sa ganitong lugar nang bigla siyang tinamaan ng matinding pagkahilo. Parang uminom siya ng 20 shot ng vodka ng sabay-sabay, at nagsimula siyang makakita ng 12 ng mga nilalang na walang anyo na gumagalaw sa paligid. Mukhang talagang katulad ng nararanasan ni Kunon, pero wala silang paraan upang malaman ng tiyak dahil wala silang gaanong impormasyon tungkol sa kung ano ang phenomenong ito. Sinabi ni Zion sa kanya na mas marami silang matututuhan tungkol dito habang mas marami pang bagay ang tinitingnan ni Kunon, pero hanggang doon, kailangan nilang patuloy na magtrabaho sa mga teorya upang makahanap ng pattern. Tinanong ni Kunon siya kung posible bang nagkamali lang siya sa paggawa ng magic eye, kaya't nakikita niya ang lahat ng mga kakaibang bagay, pero sinabi ni Zion na hindi iyon posible, dahil anumang bagay na ginawa ng isang kasing talino ni Kunon ay tiyak na gagana. Maraming nilalang sa kalikasan ang hindi nakakakita ng kulay, ilan sa kanila ay may napakaraming mata, at ilan naman ay walang mata. Walang pangkalahatang tamang paraan ng pagtingin, kaya't ayos lang na may sarili siyang paraan ng pagtingin sa mundo. At saka, ang mga bagay na nakikita niya ay maaaring may kahalagahan na hindi pa nila natutuklasan, pero sa ngayon, marahil ay hindi niya dapat sabihin sa sinuman ang tungkol sa mga kakaibang bagay na nakikita niya, dahil masamang ideya na bigyang pansin ito bago pa niya malaman kung paano ito gumagana. Sang-ayon si Kunon kay Zion, at natutuwa siyang pinili niyang humingi ng payo sa kanya bago gumawa ng iba pang bagay, pero ang pagtitig ng diretso sa kanya ay masakit pa rin sa kanyang mga mata, kaya mahirap manatiling nakatuon. Pagdating ng gabi, tapos na si Marika sa kanyang pagsasanay, pero si Kunon ay abala pa rin sa pakikipag-usap kay Zion sa loob, at hindi siya makaalis nang wala si Zion, kaya kailangan niyang maghintay dito kasama si Iko. Dahil malapit na ang kaarawan ni Kunon, tinanong ni Marika si Iko kung mayroon siyang ideya kung ano ang magandang regalo para sa kanya, ngunit sinabi ni Iko na magiging masaya si Kunon sa kahit anong ibigay ni Marika sa kanya, kaya't hindi na kailangang mag-isip ng labis.
Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na sina Kunun at Zeon, ngunit pag nakita ni Zeon si Mirka, napatawa siya dahil hindi niya mapigil ang isipin kung gaano siya katawa-tawa kay Kunun dahil nakikita niya itong may balahibo na nakalabas sa kanyang ulo. Mamaya, tinutulungan ni Iko si Kunun na linisin ang kanyang opisina, at tinanong niya siya kung saan niya dapat ilalagay ang tambak na mga libro, pero sinabi ni Kunun na natapos na niyang basahin ang mga iyon, kaya maaari na lang niyang ibalik ang mga ito sa aklatan ng pangunahing gusali. Ang dahilan kung bakit niya nililinas ang opisina ay dahil ngayon ang kanyang ika-12 kaarawan, at opisyal na niyang pinili na pumasok sa Magic School. Sa gabing iyon, nagdaos ng isang salo-salo ang pamilya ni Kunu para sa kanya, at ibinigay nila sa kanya ang mga regalo na inihanda nila para sa okasyon. Masaya sila para sa kanya, pero nalulungkot din sila dahil malayo na siya lilipat. Sobrang nahihirapan ang ina ni Kunun dahil hindi niya alam kung paano niya haharapin ang pagkawala ni Kunun, pero sinisiguro ni Kunun sa kanya na kahit gaano pa siya kalayo, palagi pa rin siyang mamahalin ito. Kinagabihan, nasa balkonahe sina Kunun at Mirka, at tinanong ni Mirka kung paano ang mga paghahanda ni Kunun para sa kanyang pag-alis. Sinabi niya sa kanya na nag-empake lang siya ng ilang mga pinakakomportableng damit at ang mga pangunahing pangangailangan dahil mabibili naman niya ang lahat ng iba pang kakailanganin niya pagdating niya. Sa kasamaang palad, kailangan ni Mirka na pumasok sa paaralan sa araw na aalis si Kunun, kaya hindi siya makakapagpaalam sa kanya bago siya umalis, pero nauunawaan ni Kunun na may mga bagay na kailangan gawin ni Mirka kaya hindi siya nababahala. Nagpasya si Mirka na magandang pagkakataon ito para ibigay kay Kunun ang mga regalo na pinili niya para sa kanya, kaya ibinigay niya ito sa kanya sa isang kahon, at nang binuksan niya ito, nakita niya ang isang magandang pulse earrings sa loob. Sinabi ni Mirka sa kanya na kumuha siya ng magkaparehong set para sa kanilang dalawa na isuot, at kung sakaling maging mahirap ang mga bagay para sa kanya sa paaralan ng mahika, gusto niyang kausapin niya ang pulse earrings tulad ng kung paano niya siya kakausapin, at gagawin din niya ang parehong bagay sa kanyang pulse earrings upang hindi nila masyadong mamiss ang isa't isa. Sabi ni Kunun na susulatan din niya siya ng madalas hanggat maaari, na sinang-ayunan ni Mirka, at parehong nangako silang maghihintay sa isa't isa kahit gaano pa katagal. Sa araw na aalis na si Kunun, nagtipon-tipon ang kanyang pamilya upang makita siyang umalis, at lahat sila ay pinipigilan ang kanilang mga luha, inaasahang magiging kasing lungkot ni Kunun tulad nila, ngunit nalampasan na ni Kunun ang kalungkutan ng pag-iiwan sa kanyang pamilya, kaya hindi na siya gaanong nalulungkot. Sa katunayan, 4 o 5 taon lang naman siyang mawawala, at sabik na siyang makita kung anong klaseng mga salamangkero ang makikilala niya sa paaralan ng mahika. 5 araw ang lumipas, at si Kunun ay nasa daan pa rin patungo sa Magic School. Tinanong siya ni Iko kung gaano pa katagal bago sila makarating doon, at sinabi ni Kunun na matagal pa iyon dahil ang Magic School ay nasa ibang kaharian, at hindi pa sila umaalis sa hangganan ng Hylia. Sa ganitong takbo, aabutin sila ng halos 1 buwan bago makarating sa Magic School, pero sa magandang balita, malapit na silang makarating sa mansyon ng lolo ni Kunun kaya makakapagpahinga sila doon sandali. Sa kabila nito, medyo nag-aalala si Kunun dahil malinaw na sinabi ni Aiko na hindi niya balak manatiling katulong ni Kunun magpakailanman. Gusto niyang magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya sa isang punto, at kung balak niyang mangyari iyon, ngayon na o hindi na. Si Kunun ay talagang nag-aatubili pa ring pakawalan si Iko, kaya sinabi ni Iko sa kanya na kung ayaw niyang umalis siya, ang kailangan lang niyang gawin ay talikuran si Mirka at pakasalan siya sa halip, pero pareho nilang alam na hindi kayang gawin ni Kunun iyon, kaya ganito na lang talaga ang sitwasyon. Sa wakas ay nakarating sila sa tahanan ng lolo ni Kunun, at medyo nasasabik si Kunun dahil 4 na taon na ang lumipas mula nang huli siyang pumunta dito. Narinig niya na ang kanyang lolo ay may malawak na aklatan ng mga aklat tungkol sa mahika, kaya halos pinagsisihan niya ang kanyang mga magulang na payagan siyang pumunta, ngunit magkasundo rin sila ng kanyang lolo. Dahil dito, tumakbo palabas ang lolo ni Kunun upang salubungin siya, at labis na labis ang kanyang kasiyahan nang makita itong muli. Masaya rin si Kunun na makita ang kanyang lolo, pero ang buong invisible features ay aabutin pa ng kaunting panahon bago siya masanay dahil tila may mga pangil ng Demon Lord ang kanyang lolo. Upang ipagdiwang ang pagpasok ni Kunun sa Magic School, nag-alok ang lolo na bilhan siya ng kahit anong gusto niya, at kapag sinabi niyang kahit anong gusto, talagang literal ito dahil mayaman ang lalaki.
Gayunpaman, alam na ng mga magulang ni Kunon na mangyayari ito, kaya't sumulat ang kanyang ina ng liham na partikular na nagbabawal kay Lolo na gumastos ng higit sa 500k para sa regalo kay Kunon. Para sa konteksto, iyon ay katumbas ng 2 hanggang 3 buwang sahod ni Aiko, at talagang nadismaya ang lolo nang marinig iyon dahil plano niyang bumili ng cruise liner para kay Kunon. Ilang sandali ang lumipas, nagsalita si Kunon at humiling sa kanyang lolo na tawagin ang kanyang bagong katulong dahil ang dahilan kung bakit siya nandito ay upang palayain si Aiko sa kanyang mga tungkulin bilang katulong, at mga 1 minuto mamaya, ipinakilala si Kunon kay Rinko. Si Rinko ay nakababatang kapatid ni Aiko, at halos pareho na pareho siya ni Aiko, pero hindi tulad ni Aiko, mayroon na siyang kasintahan, at medyo naiinggit si Aiko dito. Sa kabila nito, magkasundo naman sila ng mabuti. Noong una, medyo nag-aalala si Rinko nang imungkahi ni Aiko na maging katulong siya ng anak ng isang marquis na may peklat ng bayani, pero ngayon na nakilala na niya si Kunon, mukhang napakakul na tao nito. Sinabi ni Aiko kay Rinko na may ugali si Kunon na nakakalimutang kumain kapag sobrang abala sa kanyang pag-aaral ng mahika, kaya kailangan niyang dalhan ito ng mga sandwich paminsan-minsan para siguraduhin hindi siya aksidenteng magutom. Sigurado siyang magkakasundo si Rinko at Kunon, pero pagkatapos ng maraming taon na pag-aalaga kay Kunon, magsisinungaling si Aiko kung sasabihin niyang hindi niya mamimiss si Kunon ng labis. Binalaan niya si Rinko na mas mabuti pang huwag niyang lagyan ng masamang ideya si Kunon dahil hindi niya kayang isipin na maging playboy ito. Hindi naman talaga balak ni Rinko na gawing isang pangit na pimp na may pangalang slickback si Kunon, pero nangako siyang magiging maingat siya sa mga bagay na ipapakita niya kay Kunon. Sinasabi nga, wala siyang magagawa kung may mga babaeng lumalapit sa kanya dahil si Kunon ay isang mabait, talentado, at gwapong binata, kaya't sa sandaling maglagay siya ng paa sa paaralan ng mahika. Siguradong maraming uri ng mga babae ang maghahangad sa kanya, kaya malaki ang posibilidad na magtaksil siya sa sarili niyang mga paa. Hindi talaga makapaniwala si Aiko at sinigawan si Rinko na huwag magsalita ng ganoon tungkol kay Kunon dahil hindi niya kailanman gagawin yon. Nag-away sila ng kaunti bago nila naisip na dapat pala silang gumawa ng mga sandwich para kay Kunon, kaya tinapos nila ito at inihain kay Kunon, at siya ay ganap na walang kaalam-alam sa usapan na kanina lang nila pinag-uusapan tungkol sa kanya. Kinabukasan ng umaga, oras na para umalis si Kunon, kaya kumatok si Aiko sa kanyang pinto para tawagin siya. Hindi siya sasama sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay, kaya maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita ni Kunon si Aiko sa loob ng ilang panahon, at gusto niyang malaman niya na mamimiss niya siya, lalo na't papunta siya sa isang puok na hindi pamilyar, ngunit magiging maayos siya sa kanyang sarili. Nagyakapan silang dalawa habang nagpaalam, at ilang minuto ang lumipas, umalis sina Kunon at Rinko patungo sa paaralan ng mahika. Tumingon si Kunon kay Rinko at pinasalamatan siya sa pagpayag na maging kanyang katulong, ngunit nagtataka siya kung talagang okay ang kasunduan na ito, dahil pupunta siya sa paaralan ng mahika kasama niya, mawawala siya sa kanyang kasintahan ng hindi bababa sa 6 o 7 taon. Tiniyak ni Rinko sa kanya na ayos lang iyon dahil napag-usapan na niya ito sa kanyang kapareha, at okay lang sa kanya na maghintay dahil ginagawa niya ito para kumita ng pera para sa restoran na gusto nilang buksan ng magkasama. Ilang araw ang lumipas, huminto sina Kunon at Rinko sa kanyang lungsod para magpahinga, at namangha si Rinko sa dami ng mga tindahan ng mahika dito. Kasing humanga rin si Kunon, pero habang naglalakad sila sa kalye, napansin niya ang isang kawili-wiling libro sa bintana ng isang tindahan, kaya nagpasya siyang pumasok upang tingnan ito. Talagang interesado si Kunon sa mga aklat ng mahika dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na makabasa ng mga ito, ngunit dahil dito, sinabi ni Rinko na maaari na lang niyang bilhin ang aklat na iyon kung talagang gusto niya, ngunit sinabi ni Kunon na mauubos ang kanyang pera kung ginawa niya iyon, at doon napansin ni Rinko na nagkakahalaga ng 5 milyon ang aklat. Kayang-kaya ni Rinko na magbukas ng buong chain ng restoran kung mayroon siyang ganung halaga ng pera, pero hindi naman talaga nagulat si Kunon sa presyo dahil ang mga aklat ng mahika ay karaniwang isa lamang ang mayroon, kaya't napakamahal ng mga ito. Narinig ng may-ari ng tindahan si Kunon na nagsasalita at tinanong siya kung siya ay isang mage mula sa paaralan ng mahika. Ipinaliwanag ni Kunon na siya nga ay isang mage, ngunit hindi pa siya opisyal na nakapag-enroll sa akademya. Ang may-ari ng tindahan ay natuwa nang malaman na si Kunon ay isang tunay na mage,
Kaya't humiling siya na ipakita ni Kunon ang ilan sa kanyang mahika, at dahil magalang siya tungkol dito, pumayag si Kunon. Nagcast siya ng spell at lumikha ng isang maliit na pusa sa mga palad ng babae mula sa tubig, at namangha siya sa palabas dahil wala pa siyang nakitang ganito dati. Tinanong siya ni Kunon kung isa rin ba siyang mage pero ipinaliwanag niya na hindi siya marunong gumamit ng mahika, mahilig lang talaga siya sa mga bagay na may kinalaman sa mahika, kaya maaari mo siyang tawaging medyo mahilig sa mahika. Bilang isang maswerteng tao, ikinukonsider niyang swerte siya na nakilala ang isang aplikante sa paaralan ng mahika tulad ni Kunon, ngunit ang dami ng mga aplikante sa Dirashak ngayong taon ay talagang matindi, kaya't binabati niya siya ng magandang kapalaran. Tinanong ni Kunon kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niya sa kanya na ang santo ng banal na kaharian ay tila nag-e-enroll sa paaralan ngayong taon, at hindi siya ang tanging kahangahangang tao na tinanggap ng akademya. Noong nakaraang taon, mayroon silang Inferno Prince at Lightning Bolt mula sa bagong kaharian, kaya kung makapasok si Kunon, tiyak na magiging sikat siya tulad ng iba. Ang pagkikita kay Kunon ay nagbigay ng napakagandang pakiramdam sa may-ari ng tindahan na inalok niya itong bilhin ang isa sa mga pinakasikat na grimoire na inilathala ng alamat na salamangkero, si Zion, sa diskwentadong presyo, ngunit tinanggihan ito ni Kunon dahil hindi niya ito kailangan, habang sila ni Rinko ay umalis sa tindahan. Si Rinko ay labis pa ring naguguluhan sa katotohanan na ang mga grimoire ay maaaring magkasya ng ganoon kalaki. Ngunit sa puntong iyon, tinanong niya si Kunon kung sigurado siya sa pagtanggi sa alok ng tindera dahil iyon ay isang malaking diskwento, at sinabi niya na walang saysay ang pagbili ng grimoire dahil siya ang tumulong kay Zion na isulat ito. Susunod, pumunta sina Kunon at Rinko sa isang tindahan ng tela, at doon, agad na hinawakan ni Kunon ang lahat ng mga paninda na kaya niyang maabot. Alam ng may-ari na si Kunon ay marahil isang uri ng maharlika dahil napakaganda ng kanyang pananamit at pumasok siya kasama ang isang katulong, ngunit wala siyang ginawa kundi ikiskis ang kanyang maruruming daliri sa lahat ng kalakal mula nang pumasok siya, ni siya ni Rinko ay hindi pa nagsasalita hanggang ngayon. Sumigaw siya kay Kunon at sinabi niyang tigilan na ang paghawak sa lahat ng materyales, pero sinabi ni Kunon na gusto lang niyang malaman kung ano ang pakiramdam nito. Tinanong niya ang may-ari kung anong klaseng balahibo ito, at sinabi sa kanya na ito ay balahibo ng madilim na fox, na napakabihira at mahirap makuha, pero dahil alam na ni Kunon kung ano ang pakiramdam ng balahibo, ginawa niya ng walang pag-iisip ang isang madilim na fox, at humanga ang may-ari ng tindahan dahil hindi niya akalain na posible ang ganitong bagay. Humihingi ng paumanhin si Kunon sa may-ari ng tindahan sa pagkuha ng maraming produkto nito nang walang pahintulot, ngunit gusto lang niyang makalakam ng maraming sample ng tekstura hanggat maaari upang maging kasing tumpak ng kanyang mga likha. Tinanong ng may-ari si Kunon kung talagang makakagawa siya ng kahit ano basta alam niya kung ano ang pakiramdam nito, at nang kinumpirma ito ni Kunon, nanagang mga hindi kanais-nais na isip ng lalaki at tinanong kung kayang ulitin ni Kunon ang pakiramdam ng makakapal na hita. Agad na sinigawan ni Rinko ang lalaki dahil sa pagtanong kay Kunon ng ganoong kabastos na tanong, at napagtanto ng lalaki na hindi ito angkop, pero sumagot pa rin si Kunon at ipinaliwanag na nasubukan na niya ito dati kay Iko, pero sinabihan siya ng masama dahil dito, kaya hindi siya gaanong nakapag-practice. Pagkatapos noon, hinayla ni Rinko si Kunon palabas ng tindahan at sinabi sa kanya na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong Dirashak, na nag-iwan sa lalaki ng pakiramdam ng pagsisisi sa kanyang sinabi. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang santo at ang kanyang mga kaibigan sa tindahan ng lalaki, at nagulat sila nang makita siyang may hawak na madilim na lobo, dahil ayon sa kanilang kaalaman, ayaw ng mga madilim na lobo na malapit sa mga tao, ngunit sinabi ng lalaki sa kanila na hindi ito totoong lobo, at nang masusing tingnan, napagtanto ng santo na ito ay isang spell. Sinubukan niyang hawakan ito, pero nauwi ito sa pagkasira ng spell at natapon ang tubig sa buong harapan ng lalaki. Humingi siya ng tawad para sa kanyang pagkakamali, pero hindi pa kailanman nakakita ng ganang uri ng spell ang santo, kaya't humiling siya at ang kanyang mga kasama sa tindero na huwag gumalaw habang sinisiyasat nila ang natitirang mahika mula sa tubig na ibinuhos nila sa kanya. At dahil sa kanyang katayuan, wala nang ibang pagpipilian ang lalaki kundi sundin ang kanyang utos, pero ang magkaroon ng mga kabataang babae na humihimas sa kanyang ari sa gitna ng kanyang tindahan ay hindi kasama sa kanyang listahan ng mga nais mangyari ngayon. Pagkatapos, dumating na sina Kunon at Rinko sa paaralang mahika,
At ang unang dapat gawin ay mag-check-in sa dormitoryo, ngunit nagulat sila nang malaman na puno na ang mga dormitoryo. Ang receptionist, si Lubol, ay nagpabatid sa kanya na ang mga estudyante ay dapat mag-apply para sa dorm space ng maaga, ngunit wala namang sinabi si Zion tungkol dito, kaya wala talagang ideya si Kunun. Ngayon, wala silang matutuluyan ni Rinko, kaya't iminungkahi ni Rinko na magstay sila sa isang hotel, pero mahal ang mga hotel sa pangmatagalan, at gusto ni Kunun na makatipid ng pera para makabili ng anumang gamit na magic na maaaring kailanganin niya. Kaya ang pag-upo ng bahay ang pinakamainam na opsyon sa ngayon. Sa kabutihang palad, si Lubol ay may listahan ng mga paupahang ari-arian sa lugar na lagi niyang dala para sa mga estudyanteng walang matirhan sa dormitoryo, at sa tulong niya, sa pagtatapos ng araw, nakahanap na sina Kunun at Rinko ng bahay na pauupahan. Samantala, sa paaralan ng Mahika, ipinakita ng mga kawani ang listahan ng mga aplikante ng taong ito sa isang taong nasa madilim na silid, at tila partikular na interesado sila kay Kunun sa isang dahilan. Kinabukasan, oras na para kay Kunun na kumuha ng kanyang pagsusulit sa pagpasok, ngunit sinabi kay Rinko na tanging mga estudyante lamang ang pinapayagang pumasok, kaya kailangan niyang maghintay sa labas para sa kanya. Sinubukan ni Rinko na suolan si Lubol ng kaunting pera para hindi siya mapansin, pero hindi ito nagtagumpay, kaya napilitan siyang maghintay habang pumasok si Kunun para kumuha ng kanyang pagsusulit, at habang naghihintay siya kasama ang ibang mga aplikante, tila lahat sila ay nalilito sa katotohanang nakasuot siya ng maskara sa mata. Gumawa si Kunun ng kanyang mahiwagang mata upang makita ang kanyang mga kapwa-aplikante, at lahat sila ay may mga kawili-wiling nakatagong katangian, ngunit partikular na interesado si Kunun sa dalagang nandoon dahil tila siya ay espesyal. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung siya ba ang banal mula sa banal na kaharian, na kanyang kinumpirma, ngunit naguguluhan siya kung bakit siya kinakausap ni Kunun dahil hindi pa sila nagkikita dati. Sinabi ni Kunun na interesado lang siyang makipag-usap sa kanya dahil siya ang unang magician ng light element na nakita niya sa totoong buhay at gusto niyang matutunan ang lahat ng makakaya niya tungkol dito. Hindi iniisip ng banal na tao na may kabuluhan ang pag-aalaga kay Kunun dahil naniniwala siya na ang liwanag na Mahika ay nakahihigit sa lahat ng iba pang anyo ng Mahika, kaya bilang isang water mage, wala siyang matututunan mula sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, tiningnan siya ng iba na may pagkalito dahil walang hirarkiya sa pagitan ng iba't ibang uri ng Mahika. Napagtanto ng banal na babae na maaaring nagkamali siya at humingi ng tawad dahil inuulit lamang niya ang sinabi sa kanya sa templo, at habang may atensyon sila sa kanya, humingi siya ng paumanhin ng maaga sa lahat dahil sinabi sa kanya na kulang siya sa maraming emosyon na mayroon ang isang normal na tao, kaya kahit na nagsasalita siya ayon sa kanyang normal na paraan, maaaring hindi niya sinasadyang makasakit sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit siya walang emosyon ay dahil sa epekto ng peklat ng bayani na kanyang minana, at nang marinig ito ni Kunun, siya ay natuwa dahil nangangahulugan ito na sila ng banal ay maaaring maging magkaibigan na may kapansanan. Wala pang ideya ang santo kung ano ang sinasabi ni Kunun, pero biglang dumating ang propesor na namamahala sa entrance exam at sinabi sa lahat na maghanda na para magsimula. Tumingin si Kunun kay Propesor Sof, at sa isang sulyap, alam niyang talagang malakas ang lalaking ito, at malakas din si Sefi, pero medyo hindi kapansin-pansin ang kanyang katangian dahil may mga dagalang sa kanyang mga paa. Pagkatapos magpakilala, parehong binati ni Sof at Sefi ang apat sa kanilang pag-enroll sa Dirashak Magic School, at nagulat ang mga bata nang marinig ito dahil wala pa silang nagagawa. Ipinaliwanag ni Sof na sa paaralang ito, halos garantisado na ang pagtanggap mo basta ikaw ay isang mangkukulam. Nagulat ang santo nang marinig yun dahil sinabi sa kanya na ang entrance exam ay partikular na mahirap, ngunit ipinaliwanag ni Sof na sinasabi lang nila iyon para magmukhang mas mapagkompetensya ang kanilang paaralan. Bukod pa rito, dahil lahat silang apat ay may mga magic crest, na napakabihira, tiyak na hindi sila matatanggihan sa paaralan. Medyo nadidismaya si Kunun dahil nag-aral siya ng mabuti para siguraduhing makakapasa siya sa pagsusulit, pero sinabi ni Sof sa kanya na magkakaroon pa rin sila ng pagsusulit, kaya hindi naman nasayang ang kanyang pagsisikap. May tatlong magkaibang kurso dito. Ang unang antas ay kilala bilang Fundamentals, kung saan maaaring matutunan ng mga mage ang mga batayan ng Mahika kung bago pa lamang sila dito.
Ang pangalawang antas ay tinatawag na teacher-assisted, na halos katulad lamang ng mga regular na klase sa Mahika, at ang pangatlong antas ay tinatawag na independent research. Ibig sabihin nito, ang iyong mga kasanayan sa Mahika ay napaka-advanced na kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo basta't hindi ka lang gumawa ng krimen. Talagang nasasabik si Kuno na marinig ito dahil mukhang maganda ang ideya ng paggawa ng independenteng pananaliksik para sa kanya, pero idinagdag ni Soph na ang advanced na klase ay para lamang sa mga top tier na mage, kaya ang pagpasok dito at pagtatapos ay hindi magiging madali. Talagang nasasabik si Kunun dahil hindi na siya makapaghintay na makita kung anong klaseng pagsusulit ang ibibigay sa kanya, pero tila nakakainis talaga ang kanyang optimismo kay Sephi sa ilang kadahilanan. Ang unang bahagi ng kanilang pagsusuri ay isang praktikal na pagsusulit, kaya't inutusan ni Soph ang lahat na lumapit isa-isa at ibahagi ang uri ng kanilang sigil, ang ranggo nito, at ang bilang ng mga spell na kaya nilang ipag-cast. Unang lumabas si Hank, kaya lumabas siya at sinabi sa lahat na mayroon siyang 2 bituin na apoy na tatak at makakapag-cast ng 7 spell. Tinanong siya ni Soph na ipakita ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, kaya't nag-cast si Hank ng Fire Path spell. Namangha si Kunun dahil kahit na ang spell ng apoy ay maaaring basic, ang natatanging katangian nito ay ang katotohanan na sumusunod ito sa landas na inilatag ni Hank gamit ang kanyang magic energy, kaya't walang katapusang mga aplikasyon nito. Pagkatapos magawa ni Hank ang kanyang spell, nag-iwan siya ng spiral na pattern sa damo, at sinabi ni Soph na magaling ang kanyang ginawa, kaya lumipat sila sa susunod na kandidato. Ang pangalan ng batang lalaki ay Rhea, at sinasabi niyang mayroon siyang 2 bituing simbolo. Sinabi rin niya sa lahat na kaya niyang gumamit ng 8 spells. Impressed si Soph, at tahimik siyang sumusuporta kay Rhea dahil mayroon din siyang wind crest, pero ang kanyang pagsusuri ay nakadepende pa rin sa kung gaano siya kahusay gumamit ng kanyang magic. Si Rhea ay malapit nang mag-cast ng kanyang pinakamahusay na spell, ngunit bago niya ito gawin, binalaan niya ang lahat na lumayo dahil medyo mapanira ang kanyang spell. Lahat ay umatras, at itinaas ni Rhea ang kanyang wand sa langit, nagtipo ng napakaraming magic energy bago pinakawalan ang isang napakalakas na hangin sa lupa. Ang spell na ginamit niya ay intermediate magic, at umaasa ito sa pagkuha ng magic mula sa langit upang lumikha ng malakas na hangin, na talagang kahanga-hanga kay Kunun. Ang susunod na kandidato ay si Rhea, kaya ipinaalam niya sa lahat na mayroon siyang 3 bituin na liwanag na simbolo, at makakagamit siya ng hanggang 5 spell. Ang pinakamagaling niyang spell ay healing magic, pero dahil walang nasugatan sa kasalukuyan, pinili niyang gamitin ang kanyang pangalawang pinakamagaling na spell, isang beam of light attack magic. Nabigla si Kunun dahil ang ganitong uri ng atake ng liwanag ay halos imposibleng maiwasan maliban na lang kung umiwas ka bago niya itaga ang spell, at gusto niyang makita kung ano pang kayang gawin ng liwanag ni Rhea, pero siya na ang susunod na magtatangkang. Lumakad si Kunun pasulong at ipinaalam sa lahat na mayroon siyang 2 bituin na water crest, ngunit maaari lamang siyang gumamit ng 2 spell, ang water ball spell at ang bubble spell. Nagulat si Soph nang marinig iyon, lalo na't sinabi sa kanya na gawing napakahirap ang pagsusulit ni Kunun. Wala talagang ideya si Kunun kung ano ang sinasabi ni Soph, kaya ipinaliwanag nito na nakatanggap siya ng 2 liham ng rekomendasyon para kay Kunun. Isa ay mula sa Grand Mage ng Hylia, at ang isa ay mula kay Zion, at nang marinig ito, nakuha nito ang atensyon ng ibang mga estudyante dahil wala silang ideya na si Kunun ay kasangkot sa isang sikat na mage. Nagulat si Kunun na alam nilang lahat si Zion pero sinabi ni Soph sa kanya na halos lahat ng mage sa larangan ng edukasyon ay alam kung sino si Zion, at kebetuhan, may kaunting masalimuot na kasaysayan si Sephi kay Zion, na nagpapaliwanag kung bakit siya nagiging hostile kay Kunun bilang estudyante ni Zion. Gayunpaman, dahil si Zion ang humiling na itaas ang hirap ng pagsusulit, sinabi ni Kunun na ayos lang sa kanya, kaya nagsimula si Soph at nagcast ng wind barrier sa paligid niya, sinasabi kay Kunun na kailangan niyang makahanap ng paraan para talunin siya sa ganitong paraan. Akala ng iba na ito ay isang imposibleng hamon dahil si Kunun ay marunong lamang ng elementaryang mahika ng tubig, at ang mga spell ng tubig ay madaling napapa-atres ng mahika ng hangin, kaya't imposibleng makalapit si Kunun kay Soph sa ganitong paraan. Gayunpaman, tiningnan lang ni Kunun si Soph nang may pagkadismaya dahil akala niya mas mahirap na hamon ang kanyang makukuha. Sa tingin ni Soph ay kawili-wili ang kumpiyansa ni Kunun,
Pero sinabi niya rito na tapusin muna ang pagsusulit kung gusto niyang magreklamo na masyadong madali ito, maliban na lang kung nagbibiro lang ito. Hindi pwedeng mawala ng aura si Kunun sa harap ni Reyes dahil sinusubukan pa rin niyang maging kaibigan ito, kaya tinanggap niya ang hamon ni Soph at nagsimula sa paggawa ng 12-dosenang bula sa paligid ni Soph. Nai-impress si Soph na kayang gumawa ni Kunun ng napakarami, pero iniisip niya na walang silbi ito dahil ang mga bula na ganito ay hindi kailanman makakalusot sa hadlang. Gayunpaman, hindi pa tapos si Kunun at nagpatuloy siyang paramihin ang mga bula habang pinapula ang mga ito at pinapaikot-ikot sa paligid ng hadlang ni Soph. Ngayon, kung aalisin ni Soph ang hadlang, madadala siya ng mga bula, pero hindi pa rin niya iniisip na sapat na ito, kaya sinabi niya kay Kunun na kailangan niyang mag-level up. Gayunpaman, walang pakialam na ginawa ni Kunun ang isang upuan ng tubig para sa kanyang sarili at sinabi kay Soph na tapos na ang laban. Maari niyang panatilihin ang kanyang bubble vortex ng 2 araw kung kinakailangan, at walang limitasyon sa oras, kaya't ayos lang sa kanya na maghintay na maubusan ng lakas si Soph. Pagkatapos ng lahat, sa isang spell na tulad niyan, tiyak na kumakain si Soph ng maraming mana mula sa kanyang mga reserba. Kaya, hinuhulaan ni Kunun na kaya lang niyang panatilihin ito ng kalahating araw sa pinakamatagal. Kahit gaano pa man ayaw aminin ni Soph, talo siya ni Kunun dito, kaya't tinanggap niya ang pagkatalo, at nag-disperse si Kunun gamit ang bubble vortex. Pagkatapos niyang matapos, humarap si Kunun kay Reyes at nagsimulang humingi sa kanya na ipakita pa ang kanyang mahika. Dahil tapos na ang bahaging ito ng pagsusulit, inilipat ni Soph ang lahat ng estudyante sa isang silid-aralan, at patuloy pa rin si Kunun sa pangungulit kay Reyes para ipakita sa kanya ang kanyang mahika. Inimbitahan pa nga niya ito sa isang parfait date para makuha ang kanyang interes, pero tinanggihan siya ni Reyes dahil wala siyang interes na ipakita ang kanyang magic. Nakakuha ng atensyon si Soph at sinabi kay Kunun na tigilan na ang pang-aakit kay Reyes dahil oras na para sa susunod na hakbang ng pagsusulit, at mahalaga na hindi niya guluhin ang kapayapaan ng isip ni Reyes bago ang interview. Sinabi ni Kunun na nauunawaan niya at ligtas na tinawag si Hank bilang unang estudyanteng i-interviewin. Habang wala si Hank, tinanong ni Kunun si Soph kung tungkol saan ang mga panayam, pero wala talagang sagot si Soph doon dahil madalas nagbabago ang paksa depende sa kandidato, kaya maghihintay na lang siya at makikita. Sa kasong iyon, nagtanong si Kunun kay Soph ng ilang katanungan tungkol sa mahika ng hangin habang hinihintay niya ang kanyang turn para sa interview, at wala namang problema si Soph dito, kaya sinabi niyang magpatuloy si Kunun. Kapag natapos na ang lahat ng iba pa sa kanilang mga interview, tinanong ni Soph si Kunun kung ano ang balak niyang gawin kung nagkaroon ng limitasyon sa oras ang pagsusulit kanina. Sinabi ni Kunun na kung wala siyang opsyon na hintayin si Soph, susubukan niyang i-fuse ang kanyang mga bula sa barrier ni Soph para makontrol ang hangin. Tinanong siya ni Soph kung talagang iniisip niyang posible iyon dahil wala pa siyang narinig na ganitong teknik dati, pero kahit na hindi pa nasubukan ni Kunun iyon dati, sinasabi ng kanyang kutob na dapat itong gumana dahil ang pagkuha ng kontrol sa isang spell mula sa loob ay natural na mas madali kaysa subukan itong gawin mula sa labas. Sa personal niyang opinyon, ang mahika ng tubig ang pinakamas versatile dahil kaya nitong tumagos sa karamihan ng mga materyales, pero hindi niya maangkin na ito ang pinakamalakas dahil hindi pa niya natutukoy ang mga detalye kung paano ito gawin. Panahon na para sa interview ni Kunun, kaya't dumating si Soph upang dalhin siya sa silid ng interview, ngunit nang dumating si Kunun sa pinto, medyo nalilito siya dahil hindi makita ng kanyang mga pandama ng mahika kung ano ang nasa likod ng pinto. Tinanong niya si Soph na ilarawan ang silid sa kanya. Hanggang ngayon, sa totoo lang, nakalimutan na niya na bulag si Kunun, pero sumunod siya at sinabi na parang gabi doon. Tinanong niya kung gusto ba niyang siya ang magdala sa kanya sa loob kung hindi siya makakita doon, pero siniguro ni Kunun na kaya niya nang mag-isa at pumasok siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na talagang bulag si Kunun dahil kahit ang kanyang magic eye ay hindi makakita ng anuman dito, ngunit sandali lamang, ang kanyang magic eye ay sapilitang naalis at natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng 7 figure. Isa sa mga figure ang nagsimulang lumapit kay Kunun habang sinasabi niyang siya ang dating guro ni Zion, ngunit pinutol siya ni Kunun at humiling na huwag siyang lumapit pa dahil may kasintahan siya at ayaw niyang lumapit sa ibang babae. Nalilito ang figure dito dahil sinabi sa kanya na nakikipaglandian si Kunun kay Reyes ilang minuto na ang nakalipas,
pero sinabi ni Kuno na hindi iyon pakikipaglandian. Gusto lang niyang malaman ang tungkol sa magic ni Reyes na talagang iba. Nagpa siya ang figure na magpalat ng paksa at tinanong si Kunun kung may natutunan ba siya ng bago ngayon, na sinagot ni Kunun sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa lahat ng kamanghamanghang uri ng mahika na nakita niyang ginagamit ng kanyang mga kaklase kaninang umaga at plano niyang hanapan ng paraan upang maisama ang mga spell na iyon sa kanyang sariling arsenal pag-uwi niya. Sinabi ng figure na nasisiyahan siya sa sagot ni Kunun, kaya ilalagay siya sa advanced na klase, na labis na ikinatuwa ni Kunun. Sinabi niya kay Kunun na kung maganda ang kanyang gagawin, baka kunin pa siya bilang kanyang personal na estudyante, pero bago pa man siya matapos magsalita, umalis na si Kunun dahil hindi siya interesado makinig. Ang hindi pansinin sa kanya ay medyo sumakit, pero kailangang aminin ng figure na talagang espesyal si Kunun dahil nang pumasok siya, sinubukan niyang gumamit ng isang spell na hindi pa niya nakita dati. At kahit na hindi ito kumpleto, sabik siyang makita kung ano pa ang maialok ni Kunun.